Agad naman lumapit si Jiang Chen para iligtas si Mu Hangqiu sa kamay ng mga dead spirit. Subalit hindi naman makapaniwala si Mu Hangqiu na si Jiang Chen ang may dahilan kung bakit napatakbo ang mga dead spirit at nagpalabas ng malakas na aura. Ang kanyang minaliit ay siya din pala ang magliligtas sa kanya. Agad naman ulit itong sumigaw na tulungan siya ng ating bida. Agad naman nitong hinawakan ang kanyang kamay. At sa paghawak nito kay Mu Hangqiu at bigla nitong hinayla at hinagi sa kanyang likuran sabay sabing, "Huwag daw ito hamarang sa daanan." Subalit walang magawa si Mu Hangqiu kundi napasigaw na lang ito sa ginawa sa kanya ni Jiang Chen. At nang nakalapag na ito, may sasabihin siya sana sa ating bida ngunit nahadlot naman ito nung siya ay napalingon sa kanyang likuran. Nanlaki naman ang mata nito matapos niya makita ang sinuman ni Jiang Chen na spider. At sa isang paghawi lang ng kamay ng ating bida agad nang sumugod mga ito at umatake ng napakabilis. At dinagdagan pa ni Jiang Chen ng kanyang poison mist. Makikita natin ang makapal na poison ni Jiang Chen na kinakain ang mga dead spirit. Habang nanunod si Mu Hangqiu sa likuran ng ating bida, saad nito ito ba talaga ay isang creation type na basura, mayroon siyang dual class, tama, isang hidden poison type, kaya ito ang kanyang tunay niyang sariling kakayahan. Napahawak naman sa kanyang bibig si Mu Hangqiu at ito'y namumula, bumilis daw ang tibok ng kanyang puso, matapos makita si Jiang Chen na makipaglaban. Sa kabilang banda, makalipas ang kalahating oras, nagsaad si Chu Bulang na nakakainis daw yung mga patay na espiritu. Sumagot naman si Duan Feng, "Oo nga, pero kakaiba. Wala na daw ang mga halimaw pagkatapos daw nitong madaanan ang mga bahay na iyon." Nagsaad naman si Yun Xiaokei, "Ano, si Mu Hangqiu na naglinis ng lahat ng mga patay na espiritu, mayroon ba siyang isang lihim na kayamanan sa kanya na masyadong malakas?" Subalit nag-aalala si Duan Feng kung okay lang ba ang ating bida. Ngunit nakakita ng mga dead spirit na patay na si Xiaokei at itinuro nito sa kanyang mga kasama. Agad naman nila itong pinuntahan. Dagdag pa nito, ang dami daw nagkalat ng mga parte ng katawan ng mga dead spirit. Sambit naman ni Duan Feng, "Maghanap sa paligid ngayon, kung may nangyari kay Jiang Chen, walang sinuman sa atin ang makakayanan ang mga kahihinatnan." Agad naman silang naghanap sa paligid pero hindi nila mahanap ang ating bida. Subalit pagkalipas pa ng ilang oras, nanlaki ang kanilang mata nung makita si Jiang Chen at kasama nito si Mu Hangqiu habang nakaupo. Dagdag pa ni Duan Feng, "Sandali lang, ito ay masyadong kakaiba. Paanong ang mapagmataas na Mu Hangqiu ay magiging parang isang katulong na binubugbog sa likod ni Jiang Chen, malamang na ang 2 taong iyon ay magiging boss na nag-transform para linlangin tayo." Agad naman sumang-ayon ang dalawa nitong kasama. Subalit sa mungkahi ni Duan Feng, ay napatahimik na lang ang dalawa, sa kanilang narinig, ngunit nang lumapit na sila, at sambit ni Jiang Chen, "Brother Duan Feng, sa wakas nandito ka na, nasa altar ang boss ay nasa likod ng bahay." Subalit bago man sila makalapit, ay pinatigil sila ni Duan Feng at hinanda nito ang kanyang pana. Nagsaad din naman si Xiaokei, bago daw ang lahat ay sagutin daw muna nila ang kanyang tanong. Subalit agad naman pumunta sa harapan si Mu Hangqiu at sarkastiko nitong sinabi sa kanilang lahat, "Anong gusto niyong gawin kay Jiang Chen? Kailangan mo muna akong lusutan, kailangan niyo munang dumaan sa aking kamay." Subalit nadismaya naman ang ating bida sa pinagsasabi nito. Agad naman hinawakan ni Jiang Chen sa mukha si Xiao Chu at saad pa nito, "Brother Duan Feng, alam kong iniisip mo, hindi ako halimaw, medyo kaakit-akit lang. Hindi kayo maniwala, bilang karagdagan ang boss natin ay si Jigang at si Tita Tang ang pinakamagaling magluto." Agad naman nagbago ang mga ekspresyon ng mga mukha nila matapos ang paliwanag ni Jiang Chen. Napahawak na lang ito sa ulo ang ating bida, tinanong naman ni Xiaokei kung na-injured ba siya. Saad naman ni Chu Bulang, "Ito nga daw ang ating bida, tinanong nito kung ayos lang ba ito." Subalit nairita naman si Jiang Chen sa mga pinaggagawa ng mga kasama nito. Wag daw sila kumilos ng kakaiba at mag-relax lang daw sila. Sambit pa ni Mu Hangqiu, wag daw ito magalit at nakikinig naman daw sila. Natuwa naman si Duan Feng at si Chu Bulang, matapos malaman nila na walang nangyaring masama sa ating bida. Dagdag pa ni Jiang Chen, pasigaw nitong sinabi sa kanyang kasamahan kung gusto nilang kalabanin ang boss. Agad naman silang sumang-ayon habang sila'y pinagpapawisan.
At pinuntahan na nga nila kung nasaan ang halimaw. Agad naman sinipa ni Jiang Chen ang pintuan at sa pagbukas ng pintuan ay sumambulat sa kanila ang malaking halimaw na isang Dead Spirit Leader type boss level 40. Sinabihan ni Duanfeng ang mga kasama nito na, ito ay isang level 40 boss, mag-ingat ang lahat. Kukunin ko ito ng pansin, mukhang Q protektahan si Jiang Chen. Xiaokei, panatilihing pare-pareho ang mga buff at iwasan ang mga pag-atake, ikaw naman Chubulang, harapin ang pinsala ngunit ang kaligtasan ang iyong unang prioridad. Dapat mag-ingat, hindi tayo pwedeng magkamali sa paggalaw natin. Mag-ingat ang lahat at gumagalaw na ito. Lahat ay umatras ng ilang distansya, ngunit hindi naman nila inaasahan na biglang yumuko ang boss sa kanilang harapan habang ito'y takot na takot. Nag-iba naman ng mga ekspresyon ng mga mukha nila matapos yumuko ang boss sa kanila. Hindi nila lubos maisip kung ano daw ang nangyayari, subalit sa kanilang pag-iisip. Pumunta si Jiang Chen sa harapan at sinabihan nito ang kanyang kasama na ipaubaya na lang daw ito sa kanya ang boss, dahil nagtamaw na daw sila ng mga pinsala. Wala naman nagawa ang kasama nito kundi panuulin siya sa kanyang gagawin. Agad naman nagpalabas ito ng aura at sinabihan nito si Xiao Jio na ito na daw ang kanyang pagkain. Biglang lumabas si Xiao Jio at ito'y anyong Zerg, naghanda ng isang pag-atake ito at ibinuko nito ang kanyang bunganga para sakmalin ang boss. Wala nang nagawa pa ang halimaw kundi nanlaki ang kanyang mata para antayin na lang ang kanyang kamatayan. Ilang sandali lamang at matagumpay na napaslang ang halimaw. Nag-abiso ang system. Pinatay mo ang boss. Dead Spirit Leader, 76,670 karanasang nakuha. Si Little Nine ang kanyang Devoured Strength 31,224 na karanasang nakuha. At ang ating bida naman ay nag-level up na sa level 26, ang kanyang lahat na attributes ay nadagdagan ng isa, at ang kanyang proficiency points ay nadagdagan ng 10. Congratulations sa pagkatalo sa final boss. At paglilinis ng lihim na kaharian, pagkalkula ng mga gantimpala. Nagsalita si Duanfeng na matay daw ang boss ng ganun lang. Sinabihan niya si Jiang Chen na siya lang talaga ang mag-isang pumatay. Sa Dead Spirit Boss, ngumiti naman ang ating bida. At nagdahilan na lang daw ito na swerte lang daw siya at effective daw ang kanyang poison. Ilang sandali lamang at lumabas ang medal ng Dead Spirit sa kanilang itaas. Nag-abiso ang system. Duanfeng, level 49, C-grade rewards. Chubulang, level 49, D-grade rewards. Yun Xiaokei, level 46, D-grade rewards. Muhangkyo, level 36, E-grade rewards. Jiang Chen, level 26, SSS grade rewards. Ang Dead Spirit Village level 30. Clearance. Evaluation, S-grade. Lahat ng kalahok ay binigyan ng gantimpala ng medalya ng mga Dead Spirit, espesyal na item na equipable. Maaari itong sumipsip ng isang nakamamatay na pag-atake ng isang beses, nakatali, hindi na ililipat o nabibili. Napanganga na lang sila sa paglitaw ng medalya na kanilang nakuha. Yumuko naman mga ito at sambit pa nila. Ang kagamitan para sa mga individual na reward ay napakahusay na, ngunit ang mga gantimpala ng koponan ay mas mahusay. Hindi pa ako nakakakuha ng ganito dati. Si Jiang Chen talaga ang nagdala ng buo sa amin dito sa lihim na kaharian. At sabay-sabay silang nagpasalamat sa ating bida. Napahawak na lang sa ulo si Jiang Chen at tumawa matapos siyang pasalamatan. Nagsaad naman si Jiang Chen. Tulad daw ng kanyang inaasahan mula sa isang level 30 secret realm, ang drop rate ng magagandang item ay kahanga-hanga, ang kagamitang ito daw ay malamang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Natuwa naman ito dahil napukaw ang kanyang pansin sa isang invisibility cloak, ito ay praktikal itatago ko ito, ang natitira ay hindi gaanong kapaki-pakinabang na ibebenta ko silang lahat kapag bumalik ako at bumili ng essence ng dugo para sa aking mga batang insekto. Dark Dance Cloak, kalidad, platinum, mga katangian, liksi dagdag 60. Enerhiya dagdag 50. Anino invincibility aktibo pagkatapos ng activation, ay maaaring maging invisible para sa 3 minuto, cooldown ng 2 oras. Ang devouring value ay tumaas ng malaki sa oras na ito, kung uminom sila ng higit pang asensya ng dugo, dapat akong makakuha ng isa pang kayag sa lalong madaling panahon. Bigla naman lumabas ang portal, dahil sa clearance ng mutated secret realm.
Malapit na itong mawala, mangyaring lumabas sa lihim na kaharian sa lalong madaling panahon. Nalipat tayo ng eksena sa Night Watch Office Building. Nagsaad si Commander G. Gang. Hindi ito makapaniwala na isang mutated ang Secret Realm. At si Jiang Chen daw ang nagligtas kay Mu Hangqiu at siya daw ang nagbuhat sa kanilang lahat. Sinabihan nito ang lahat na magpahinga muna at may iwan daw si Jiang Chen at kanyang kakausapin nito. Naging seryoso naman ang mukha ni Commander G. Gang. At sinabihan niya si Jiang Chen na magsabi daw ito ng totoo. Ngunit pinagpawisan naman si Jiang Chen sa sinabi ni Commander G. Ang pangangatwiran na ang iyong lason ay maaaring gumana laban sa mga patay na espiritu ay maaaring linlangin si Duanfeng at ang iba pa, ngunit hindi mo ako malilinlang. Nagpalabas naman ng aura si Commander G. Gang at namamula ang mata nito. Dagdag pa niya, magsabi daw ng totoo ang ating bida kung ano pa daw ang kanyang itinatago. Napamura na lang si Jiang Chen. At ito'y pinagpawisan at kinakabahan. At ganun din naman si Xiao Jio. Kailangan ko bang ibunyag sa kanya ang aking mga insekto? Ang mga ito ay mga kalamidad mula pa noong unang panahon, kung alam ng mga tao ang tungkol dito, hahayaan ba nila ako? Ngunit nagpatuloy naman sa pagpapalabas ng aura si Commander G. Gang, habang ito'y papalapit sa ating bida at tinitigan pa ng matalim na tingin habang namamula ang mata nito, sinabihan niya si Jiang Chen na magsabi daw ito ng totoo. Subalit hindi naman makagalaw si Jiang Chen at ang tanging nasabi na lang nito ay ang pangalan ni Commander G. Subalit napatawa na lang ng malakas si Commander G nang nakita nito ang reaksyon ni Jiang Chen at hinawakan nito sa balikat, sinabihan pa nito na ang isang katulad niyang malakas ay makakaramdam din ng kaba sa loob ng Secret Realm. Subalit kinabahan naman ng sobra ang ating bida at pinagpawisan ito na parang hihimatayin, ang akala nito ay maiisawalat na nito ang kanyang sekreto, matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Commander G. Sarkastikong sinabi ni Commander G, sa ating bida hindi lahat para takutin ka, yun lang kung ayaw mong sabihin ngayon ayoko rin pilitin ka, kung mas maraming card ang nasa iyong kamay, mas magiging masaya ako, sa hinaharap ang aming mga night watchman sa gabi ay aasa sa iyo upang lumikha ng higit na kaluwalhatian. Sarkastiko naman na sinabi ni Jiang Chen na magpahinga na daw si Commander G, at bibigyan pa nito ng isang buong set ng epic level equipment mamaya. Subalit natawa naman matapos marinig ang sinabi ni Jiang Chen, totoo bata, na nakuha mo na hindi ka nakikipaglaro sa set of epic equipment, tama. Subalit seryoso naman si Jiang Chen sa kanyang sinabi. Naging seryoso naman si Commander G. At nagpalabas ito ng isang spell sa kanyang kamay, ilang sandali lamang. Inilabas nito ang tatlong nabalutan ng bandage. Nabigla naman ang ating bida sa inilabas ni Commander G. Ang mga taong ito sa pinakakaunti ay pangatlong Transfer Master. Mayroong hanggang level 90 o higit pa sa ikaapat na paglilipat ng mahusay na mga Master. Wala akong kakayanin sa kanila, Corpse Collector lang ako. Nagsaad naman si Jiang Chen na siya daw ang balak nilang patayin. Subalit itinanggi naman ito ni Commander G, ang lahat daw na taong yun ay balak nilang patayin si Mu Hangqiu. Ngunit sila ay palihim na kumuha ng pangangalaga ng kanyang guardian, sumagot naman si Chen kung bakit daw gusto nilang patayin si Mu Hangqiu. Subalit hindi naman pinansin ito ni Commander G at iniabot na lang nito ang isang scroll na tignan daw nito. Agad naman kinuha nito, at hindi siya nagdalawang isip na buksan ito at basahin. Listahan ng pangangaso ng Daxia Genius. Lahat sila ay wala pa sa akin. Listahan ng pangangaso ng Daxia Genius. First, Yingzon Descendant ng Woody Capital Zone. Level 46, ang reward para sa pagpatay ay pumili ng isa sa tatlong heavenly level na reward. Second, Jishuan Yu Descendant of Woody, Demon City Zone Level 46. Mga gantimpala para sa pagpatay, pumili ng isa sa tatlong mga gantimpala sa antas ng heavenly. Third, Jiang Wushuang, Descendant of Woody, Jiangnan Zone Level 45 rewards para sa pagpatay pumili ng isa sa tatlong heavenly level reward. 12th place Xiao Bihan Descendant of Xin Empire, Jiangnan Zone, Level 41 reward of killing, pumili ng isa sa dalawang heavenly level rewards. Nabigla naman si Jiang Chen matapos niyang marinig na si Xiao Bihan daw ay isang Xin Empire's Xiao family. Sumang-ayon naman si Commander G, ito ang lahat ng nangungunang mga henyo sa iyong henerasyon ng Daxia. At isa rin sa kanila ang Xiao Bihan. Lalahok din sila sa Chanzhou Camp ng 8 major zones.
At si Xiao Bihan ay makakasama mo sa Jiangnan Zone. 7th Transfer Seal King. Ika-8 paglipat ng imperyo ng Xin, ika-9 na paglipat Wudi. Ang nangungunang 100 henyo ng Daxia na may pinakamababang inapo ng hari ng Selyo. Bilang isang umaasa sa isa sa 12 hari ng Selyo sa Jiangnan, si Mu Hangqiu ay nasa ika-77 lamang. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga master na nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit lahat sila ay pinatay ng kanyang mga lihim na bantay, na nagpapahiwatig ng lakas ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ika-77 Mu Hangqiu, inapo ng hari ng Selyo. Jiangnan Zone Level 35. Gantimpala para sa pagpatay, nakatanggap ng isang gantimpala sa antas ng Zuan. Sinabihan nito ang ating bida na, kung ito ang lakas ng hari ng Selyo. Pagkatapos ay isipin ang lakas ng pamilya Shao ng Xin Empire. Kaya mag-ingat daw ito. Gusto naman ni Jiang Chen na tignan ang hawak na scroll ni Commander Ji Gang na gusto nitong ibigay sa kanya, para daw makapaghanda siya mula sa pag-akit ng atensyon sa kampo ng Changzhou. Subalit sinabihan niya si Jiang Chen, kung mas malaki ang iyong potensyal, mas maraming panganib ang iyong makakaharap. Huwag ilantad ang iyong kapangyarihan ng walang ingat maliban kung talagang kinakailangan. May makapangyarihang puwersa sa likod ng ibang mga henyo na nagpoprotekta sa kanila. At kahit na mayroon ka sa akin, hindi pa ako masyadong sanay sa ngayon 3 beses pa lang akong nalipat ng trabaho at natatakot ako na hindi kita maprotektahan ng maayos. Sumagot naman si Jiang Chen na tatandaan daw nito ang sinabi ni Commander Ji. Subalit sa isipan ni Jiang Chen, hindi lang ako sinisi ni Uncle Ji na may itinatago sa kanya. Sinusubukan din niya akong protektahan ng ganoong pangangalaga. Subalit napahawak sa naman si Commander Ji sa kanyang baba habang ito'y nakangiti. At sinabihan niya ito na, tungkol sa kanyang pagganap, sa lihim na kaharian sa pagkakataong ito, kung ito ay ikakalat, ang iyong ranggo sa listahan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Mu Hangqiu. Ngumiti naman ang nakakaloko si Commander Ji Gang, at sinabihan nito si Jiang Chen. Nasabihin na lang daw nito ang totoo. Kung ano daw ang ginawa nilang dalawa ni Mu Hangqiu sa loob ng secret realm na puno ng mga dead spirits. Siguro daw ay naglambing-lambingan daw silang dalawa at hindi lang yun, dagdag pa niya ay silang dalawa ay naglato-lato. Subalit nagulat naman si Jiang Chen sa mga sinabi ni Commander Ji, nanlamig ang katawan nito at pinagpawisan, mas pinili na lang ni Jiang Chen na manahimik. Bagkus tumalikod na lang ito at nahiya. Itinaas nito ang kanyang kamay na nagpaalam na magpapahinga at matutulog na daw siya, ngunit natahimik na lang si Commander Ji. Sa naging reaksyon nito sa kanya, wala na itong nagawa pa kundi tignan na umalis ang ating bida. Makikita naman natin sa labas ng base ng Night Watch na lumalalim na ang gabi. Sa isang silid makikita natin ang ating bida inilabas nito ang kanyang nalikom na Blood Essence. 33, 3rd rank Blood Essence, 14 na 4 Earth rank Blood Essence. Pagkatapos ibenta nito ang karamihan sa mga kagamitan para sa mga ito, dapat daw ay makuha nito ang kanyang pangalawang worm ngayon. Tuwang-tuwa naman ang ating bida, at agad nitong binuhos ang Blood Essence sa kanyang kamay na may nakatatak na Zerg. Ang kanyang mga insekto, oras na daw para kumain sila, at inuna nito ang 3rd rank Blood Essence. Ito ay katumbas ng mas mataas na level 60 pangatlong transfer master para sa mga tao. Ang kailangan ng daan-daang mabangis na hayop ng extract sa isang bote, ang iyong ama ay namuhunan ng maraming pera. Mabilis naman nitong na-absorb ang Blood Essence na kanyang ibinuhos sa kanyang kamay, subalit biglang lumabas si Xiao Jiu, at ito'y natatakam gusto rin daw nitong kumain. Natuwa naman si Jiang Chen, subalit sinabihan nito si Xiao Jiu na hindi pa daw siya pwedeng kumain dahil masyado pang maaga pa sa kanya. Ang pagpaparami, subalit umiyak naman ito matapos siyang bawalan ng ating bida. Wala naman nagawa pa si Jiang Chen kundi payagan ito sa nais gawin ni Xiao Jiu. Agad naman itong tinalon ang isang bottle na naglalaman ng Blood Essence, at sinabihan niya si Jiang Chen na ang kanyang master ay the best. Agad naman kinuha ni Jiang Chen ang isang bottle na naglalaman ng 4th rank Blood Essence na katumbas ng mas mataas na level 94th Transfer Great Master, at hindi na ito nagtampak-tampak pa at ibinuhos na nito sa kanyang kamay, habang umiinom si Xiao Jiu at mabilis naman itong nag-level up. Nag-pop up naman ang system at ito'y nagpapahayag. Ang 9 miasma wings ang mga alay ay nagsisimulang magparami,
Ang dami ng pagpaparami bawat isa ay maaaring magparami ng 40 hanggang 60 oras ng pagpaparami. Kasanayan sa ebolusyon na nagpapabilis ng pagpaparami. At ilang sandali lamang ang 9 mismo wings, ang alay ay nakampleto na ang halaga nito ay 100,000. Subalit sa hindi inaasahan biglang nagwawala ang kanyang mga insects pagkatapos nitong pakainin ng blood essence, ilang sandali lamang hindi na nga mapigilan ni Jiang Chen ito. Ang kanyang mga insect at nagsilabasan na ito sa kanyang kwarto. Kinabahan si Jiang Chen dahil hindi niya na makontrol pa ang kanyang mga insect. Sumigaw ang ating bida ng pag-alit na bumalik na daw sila sa kanilang pugad sa kanyang kamay. At dagdag pa nito hindi na daw niya tatawagan sila sa labanan kapag hindi daw sila sumunod sa kanyang utos. Agad naman sumunod ang mga ito at bumalik na nga sila sa kanilang pugad. Nadismaya naman si Jiang Chen dahil nasira ang mga bagay-bagay sa loob ng kwarto. Subalit lalo pang nagalit ito dahil inubos ni Xiao Jiu ang ilang bottle na blood essence. Ngunit makikita naman natin busog na busog si Xiao Jiu, at wala itong tinira kahit isang patak ng blood essence, at ito'y nag-level up sa level 21. Subalit nag-pop up naman ang system. Sa kasalukuyan ang antas ni Jiang Chen ay level 26. Pagkakakilanlan, Panginoon ng Insekto. Trabaho Divine Level Spiritual Master Divine Level. Talento 1, paglago ng lahat ng bagay. Level 1 Divine Evolution. Level 1 Ancestral 3 sa lahat ng bagay. Mother Insect, Little 9 Level 21 9 Miasma Wings, Natural Disaster Level, Descendants, Miasma Wings 100,000. Mga pagsusuri ng kapangyarihan 197 bituin. Natuwa naman ang ating bida dahil nasa 197 star, hindi daw masyadong mabilis ang pagtaas nito halos mahabol na niya ang average na pangatlong Transfer Master. Subalit ang lahat ay nakahanda na. Ngayon naghihintay na lang ito sa Changzhou Camp Trip bukas kapag nakarating na daw ang ating bida sa level 30, at makumplito na daw nito ang kanyang second transfer. At sinubukan nitong inilabas ang kanyang aura at lalo na itong lumakas pa, ngunit habang natutuwa si Jiang Chen at iniisip nito kung kuha ulit ito ng bagong Zerg. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa kanila Tang Jin, sinabihan nito ang kanyang kausap kung gusto ba nito ang kanyang guro, ang Heavenly King na lumapit. Kailangan bang pukawin ng maraming tao tulad nito tungkol kay Jiang Chen? Sumagot naman si Commander Ji Gang. Baka daw sakaling makaharap niya ang mayabang na si Xiao Bihan sa Jiangnan Zone. Ang mas seryoso ay imposibleng magtago ng mga sekreto sa kampo ng Changzhou at si Jiang Chen. Subalit hindi naman maiwasan ni Commander Ji na mag-alala kay Jiang Chen. Na may kung ano daw sa kanya, at nakakaramdam ng takot si Commander G, at bawal talaga ang uri ng lason na skill ng ating bida at baka daw ito ay hindi payagan sa darating na kanilang gaganapin sa Changzhou Camp. Subalit pinagpawisan naman si Tang Jin, matapos nito marinig ang pahayag ni Commander G. Paano ito posible? Huwag at huwag daw nitong takutin siya. At kailanman paman since ang kaguluhang dulot ng i-devourer. 1,600 years ago at ang pagsilang ng ipinagbabawal na hanap buhay sa Daxia. Ang mga natuklasan kasama nito ay agad na pinatay. Kung talagang may ipinagbabawal na propesyon si Jiang Chen ay nabunyag na, at nung una siyang nagising. Sa tingin ko, nagpa-paranoid ka lang. Napayuko na lang si Commander G at sinabi na lang nito sa kanyang sarili kung ano dapat ang kanyang gawin. Nalipat naman tayo ng eksena. At sumapit na nga ang araw ng pagbukas ng Changzhou Camp. Makikita naman natin ang ating bida. Habang ito'y naglalakad at nakatingin ito sa mapa para sundin ang daanan na patungo doon sa pagtitipon na gaganapin. Subalit napatigil naman ito sa kanyang paglalakad matapos nitong marinig na may humihingi ng tulong. Napalingon naman ang ating bida kung saan nakita nito ang isang matanda na nasa itaas ng puno habang ito'y nakayakap. At natatakot daw ito dahil masyadong mataas ang kanyang kinalalagyan. Hindi naman nagdalawang isip pa ang ating bida at agad nitong ginamit ang kanyang spell na Growth of All Things Vines, biglang lumabas ang maraming ugat at patungo ito sa matanda. Ilang sandali lang at matagumpay nitong nakuha sa itaas ng puno ang matanda, at nung nakakapag na ito ay sinabi nito kay Jiang Chen na nakakatakot daw, hindi naman daw ganoon kataas ang hitsura ng pugad ng ibon hanggang sa makaakyat daw ito doon. Subalit nung nakaakyat na daw ito at napatingin ito sa ibaba ay doon na lang daw niya nalaman na mataas pala ito.
Sumagot naman ang ating bida. At sinabihan niya ito ng, takot ka sa mataas ngunit gusto mo pa rin makuha yung pugad ng ibon, dagdag pa nito, ang dapat daw itawag sa kanya ay isang tanga na unggoy. Nagsalita naman ang matanda. Hindi naman ito nagalit sa sinabi ni Jiang Chen, at ito pa ay nagpasalamat sa kanya may magagawa ba daw ito para mabayaran siya. Sumagot naman ang ating bida. Sinabi nito kung alam ba niya ang daan pa tungo sa Chanzhou Camp. Natawa naman ang matanda at sinabi nito na doon daw siya patungo, kung gusto daw ni Jiang Chen ay sumunod na lang ito sa kanya. Napahawak na lang sa kanyang ulo ang ating bida at nagpasalamat ito sa kanya, habang sila ay naglalakad nagsaad si Jiang Chen, oo nga pala. Ikaw din ay isang naawikan tama, bakit hindi mo itago ang iyong espada sa espasyo ng iyong inventaryo? Subalit sinabi naman ng matanda na hindi daw ito naawikan, nagsasanay lang ito sa paggamit ng espada. Lumingon naman ito at nakangiti niyang sinabi, noon ay wala akong talent, pagkatapos kong mabigo sa awakening, tumakbo ako sa paligid para maghanap buhay ngunit kahit na lumipas ang 10 taon, hindi ko na kayang bumili ng palikuran sa lungsod. Sa oras na iyon, ako ay lubusang nasiraan ng loob at tumakbo sa kabundukan upang hanapin ang kamatayan at natagpuan lamang ang isang maliit na kubo at doon sana ako magpapatiwakal. Subalit iniwan ng isang matandang hunter ang kubo na ito at ang kanyang espada, pagkatapos ay nagpasya akong magsanay ng espada sa bundok araw-araw. Pagkatapos ng pagsasanay pagkatapos ng 50 taon, bigla akong nagkaroon ng epiphany, batang lalaki, hindi ba ito mahiwaga? Naging emosyon naman ang ating bida sa kanyang narinig mula sa matanda. Dagdag pa ng matanda, kung gayon handa ka bang matuto mula sa akin, isang galaw lang ang alam ko at ang tawag dito. Subalit natawa naman ito, parang pinapaunahan ko na ang sarili ko, maghihintay ako hanggang sa gusto mo nang matuto sa akin. Subalit napalingon naman si Jiang Chen at inaalisa ang paligid. Natuwa naman ito matapos niyang makita ang Chanzhou Camp at sinabihan nito ang kanyang kasamang matanda na tignan ito, ngunit sa hindi inaasahan biglang nawala ang matanda na parang hangin, nagsalita naman ang ating bida kung saan daw napunta ito, at dagdag pa niya, ang matanda na yun ay kakaiba. Nalipat ang eksena sa Chanzhou Camp. Para sa mga taong gustong pumasok mangyaring pumila dito para mag-ulat kumuha ng identity wristband. Huwag tanggalin ang wristband maliban kung ikaw ay ma-eliminated. Makikita naman natin na ang isang lalaki na naghahabol para makapila na din, subalit ang haba agad ng pila sa harapan. Tinawag na nga ang ating bida, Jiang Chen, na galing Chujiang City. Huwag daw nitong iwawala ang binigay na wristband at ito'y maghanda sa pagpasok niya sa loob ng camp. Ngunit sa kanyang pagpasok, sinalubong agad siya ng dalawang babae na si Mu Hangqiu at si Luo Sandao. Sila ay napatili at namumula nung makita nila ulit ang ating bida. Subalit nanlaki naman ang mata ni Jiang Chen matapos niyang makita ang dalawa. Napamura na lang ito sa kanyang sarili kung ano daw ang ginagawa ng dalawa dito sa loob ng Chanzhou Camp. Ngunit nag-aaway naman ang dalawa at sinabi ni Mu Hangqiu na si Jiang Chen daw ay kanyang crush. Sumagot naman si Luo Sandao, na ang kapal daw ng mukha nito na maging crush ang ating bida. Tigilan mo na si crush, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mong basahin yung mga random na nobela ng Yuri na yan at itigil mo na ang pakikipagrelasyon ng mga boyfriends mo. Tama ka, ngayon ko lang talaga naintindihan ang pakiramdam na ginalaw ang puso ko pero wala naman. Nakatingin naman ang dalawa. Habang kumakain si Xiao Jio na sabi nito na ang saya ng dalawang tignan habang nag-aaway. Subalit na dismaya naman ang ating bida sa dalawa at sinabi nito ay para silang tanga. Nagsaad si Luo Sandao kung bakit daw ito na nagmamatigas na sumusunod sa kanya. Subalit biglang lumapit si Mu Hangqiu kay Jiang Chen at hinawakan nito sa kanyang braso at sabing, ano ang pagsunod sa iyo ay huwag maging mapangahas, okay? At dagdag pa nito ang kanyang master ay si Jiang Chen. Subalit nagalit naman si Jiang Chen sa ginawa nito sa kanya kung bakit daw nasali ito sa kanilang away. Ngunit pinagtawanan naman siya ni Luo Sandao at nagmaang-maangan pa daw ito at totoo naman daw na nagmamatigas ito na sumunod sa kanya. Nagsaad naman si Mu Hangqiu at nahihiya naman niyang sinabi na si Jiang Chen lang daw ang nagpatibak ng puso niya kaya daw ito sumusunod sa kanya. Agad naman lumapit si Sandao at hinawakan nito sa balikat habang pinagtatawanan siya. Dagdag pa nito kaya ngayon, mabuti na ba tayong magkaibigan? Sumagot naman si Mu Hangqiu.
Pakiramdam daw nito pareho daw silang matalik na magkaibigan at magkaribal sa pag-ibig ngayon, kaya't masasabing magkaaway lang daw sila ngayon. Subalit nagsaad naman si Jiang Chen, na hindi daw niya maintindihan kung anong nangyayari sa dalawa na para daw silang siraulo. Subalit hindi naman nila inaasahan at sila ay nagulantang at may isang taong tumilapon malapit sa kanila at sa pagtilapon nito ay napuno ng alikabok sa kanyang pinagbagsakan. Nagsaad si Mo Hangkyo kung ano daw ang nangyayari. Sumagot naman si Luo San daw na may mga individual daw na naglalaban. Agad naman tumayo ang lalaki matapos itong tumilapon. Nanggagalaiti ito at sinabihan niya ang lahat, hindi pa nga kayo nakapasok sa kampo tapos hindi nyo alam kung sino ang kinakalaban nyo, gusto nyo na bang mamatay? Nagsaad naman si Jiang Chen, ang tagapagturo ng patrol, ang kanyang lakas daw ay nasa antas ng third transfer ng Grandmaster. Subalit ilang sandali lamang sa kanyang paglapit sa kanyang kalaban ay napalipad at tumilapon ulit ito sa malayo, agad naman bumagsak ang lalaki at talagang ito'y napinsala. Napamura na lang ito at sabing, mabilis na ipaalam sa mga nakatataas na narito daw ang mga baliw na iyon. Nagulat naman ang dalawa sa nangyari sa lalaki at saad pa nila. Ang isang pangatlong transfer Grandmaster daw ay lumipad matapos makatanggap ng isang hit. Sino nga ba ang taong lumalaban? Sino pa kaya ito ang top performers mula sa Jiangnan Zone? Ang pangalan ng babaeng maikli ang buhok ay Tang Ying, isang uri ng assassin, lubhang nakakatakot sa lakas at siya ang pinakabatang gold medal assassin sa Chanji Tower. Kamakailan lang daw sa Sakura Empire, isang fourth transfer Grandmaster ang pinaslang nito. Ang isa na, nagpapalabas ng pulang aura sa buong katawan nito ay si Bai Feng, kilala siya bilang maliit na killer god. Siya ang alagad ng Commander-in-Chief ng East China Sea Defense Line. Ang pinakamatalino na henyo sa rehiyon ng militar, ngunit tila siya ay may ilang psikolohikal na problema at madaling mawala sa kontrol. Ang lalaking may asul na buhok na may hawak na espada ay pangalan nito ay Xiao Bihan, at ang kanyang lolo ay isa sa 7 pillars ng Daxia. Ang kanyang propesyon at Xinglian sword na walang kamatayan, ang itinuturing na god level, nagsaad naman si Luo San daw. Alam kong ang magnanakaw na bastardo na iyon, ang epic level na espada sa kanyang kamay ay ninakaw sa aking pamilya, nagsaad naman si Jiang Chen sa kanyang isip. Kaya ito si Xiao Bihan, talagang deserving siya sa titulong henyo, hindi mabilang na mas malakas siya kaysa kay Xiao Yuan mo. Sa kasino daw ang pinaliligiran nila, ito ay naghanda ng isang pag-atake, ang invincible descendant na si Jiang Wuzuang, may 3 propesyon daw at lahat sila ay nakatago. Halatang hindi siya makapaniwalang malakas at hindi siya kayang talunin ng mga ito kahit sa pinagsamang lakas. At naghanda ito ng isang pag-atake, at sinuntok nito ang lupa, at sa lakas nito ay yumanig ang lugar at napuno ng alikabok ang kinakatayuan nila. Nagsaad naman ang 3. Si Jiang Wuzuang, pumangatlo siya sa listahan ng hunter ng Daxia Genius. Hindi nakakagulat, ang iniisip naman ng ating bida, kung kakayanin ba daw ng kanyang insekto ang mga taong ito. Subalit napatingin naman si Jiang Chen sa kanyang itaas, at nakita nito si Xiao Bihan na nasa ere, at sa kanyang paglapag ay itinukod nito ang kanyang espada para hindi ito tumalsik sa malayo. Agad naman nakaiwas ang 3 at binuhat ni Jiang Chen si Luo San daw at tumalon pa atras papalayo. Nagsaad naman si Xiao Bihan, ang estilo ng kamao na iyon ay nagawa akong Tangeyan, hindi naman daw masama ang atake daw ni Wuzuang. Ngunit nagkatitigan naman ang dalawa, nagsaad si Xiao Bihan na nabalitaan nito ang pagpatay ni Jiang Chen kay Xiao Yuan Wus. Agad naman naglabas ng aura si Xiao Bihan at hinanda nito ang kanyang sandata, saad naman nito. Bagamat ayoko rin sa walang kwentang taong iyon, kailangan mo ring mamatay ngayon. Ako ay orihinal na nagpaplano upang tapusin si Jiang Wuzuang. Una bago ako makitungo sa iyo, pero nandito ka na ay haharapin muna kita. Ngunit hindi naman natakot ang ating bida, bagkus sumagot pa ito. Kahit na iba daw ang lakas nito, mukhang lahat ng tao, ang pamilya Xiao ay may parehong bulok na personalidad, at nagpalabas din ito ng aura at hinanda natin nito ang kanyang poison mist. Dagdag pa ng ating bida. Alam daw nito na ipinangako niya kay Commander Jigang na hindi daw niya ito papansinin, pero wala na daw siyang magagawa pa sa ganitong sitwasyon. At magsisimula na nga ang kanilang laban, subalit bago man mangyari ang kanilang laban, hindi nila inaasahan na ang isang atake sa kanilang gitna para maudlot ang kanilang hidwaan.
Makikita naman natin na napakalakas ng ataking yun at nabutas ang lupa matapos itong daanan at tumama. Hindi nila alam na dumating na pala ang punong tagapagturo na si Heavenly Blade King, hindi naman sila sigurado kung iyon ang pangalan o ang kanyang title ngunit isasalin daw nila ito bilang kanyang title sa ngayon. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, para daw sa mga gustong lumaban ngayon, kailangan daw nilang sumagot sa espadang ito sa kanyang mga kamay. Nagulat naman ang ating bida matapos nitong makita ang Heavenly Blade King. Saad nito, siya daw ang weirdong matandang lalaki na kilala niya habang sila ay papunta dito. Subalit sa isang was-iwas lang daw ng kanyang espada, ay niyanig niya ang 4 na henyo hanggang sa hindi na makagalaw, at ang kanyang mga munting insekto nito, ay halos madamay din sa pagyanig. Nagsalita naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang, Senior Gu, ang lahat ng 300 henyo ay naroroon na mangyaring maghanda upang pumunta sa entablado at karamihan sa pagbubukas ng seremonya. Habang naglalakad ang Heavenly Blade King sa entablado, ay hindi naman maiwasan na siya ay pag-usapan at kilala ito sa buong lungsod bilang The Heavenly Blade King, ang dati daw na naririnig lang nila ito at nababasa sa alamat. Ngayon daw ay nakita na nila ito ng personal, at lalo silang ginanahan ngayon, subalit nagsaad ang mga tao, nagkaroon ng maraming Chanzhou camp sa Jiangnan Zone na nagkaroon ng king-level figure na namamahala. Gaano kakilakilabot? Kahit daw na nakatayo sila, 12 ng metro sa likod, ang Heavenly Blade King. Maaring patayin daw silang lahat sa isang galaw, pero ang kakaiba hindi ba nila sinabi na ang matandang master ay naninirahan daw ito at namumuhay ng mag-isa, bakit bigla daw siya ngayon na lumabas? Dagdag pa nila, narinig daw nila na nagsalita ng privado ang instructor na parang nagkusa ang matandang master na hilingin ito, baka daw ay gusto niyang mag-recruit ng disipulo. Kung ganoon, kailangan daw nilang gumanap ng maayos at para daw sila ay mapansin at gagalingan daw nila, ang mga taong tulad nila ay dapat daw ay mapili sila, subalit may ibang nagsasabi na itigil na lang daw nila ang kanilang mga panaginip, kung talaga daw na nagre-recruit siya ay i-recruit niya ang mga nakakataas daw sa kanila. Ngunit hindi naman makapaniwala ang 4, na bigla-bigla lang daw itong magpakita ang Heavenly Blade King sa ganitong sitwasyon. Sa tagal daw ng panahon na naririnig lang daw nila ang pangalan nito at gusto nilang itong makita sa buong buhay nila. Subalit daw ngayon ay abot kamay na nila ang kanilang ninanais at naririnig lamang at nababasa sa libro, sa pagbukas daw ng Chanzhou camp, at gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya at tatalunan nila ang kanilang makakaharap na kanilang makakalaban, para daw sila ang mapili ng kanyang disipulo. Subalit naguguluhan naman ang ating bida kung ano daw ang kanyang naririnig tungkol sa matanda. Tinanong nito si Luo San daw kung kilala ba nilang dalawa ang matandang master na iyon, agad naman itong sumagot. Siyempre, nababalitaan daw nito na ang kanyang alamat mula nung bata pa daw siya. Ngunit ang lahat ng taong nandon ay napapasigaw na lang matapos makita ang Heavenly Blade King, at ganun din si Mu Hangqiu hindi na nito mapigilan ang kanyang nararamdaman na saya. Hindi daw siya na-awakener ngunit nagagawa niyang sugpuin ang isang grupo ng mga ikapitong Transfer Silk King, at naging numero 1 Silk King sa loob ng Xin Empire. Ang kanyang mga kakayahan ay maihahambing pa sa isang 8 transfer mula sa imperyo ng Xin na minsan niyang pinatay ang isang dragon sa isang welga. Nagsaad naman si Mu Hangqiu. Tama, bagamat pareho silang nasa antas ng Silk King Senior Heavenly Blade King ang pinakaiginagalang na pag-iral ng aking lolo. Minsan hiniling sa akin ni lolo na maging alagad niya, ngunit tumanggi siya. Sa una ay labis akong nadismaya, ngunit pagkatapos ay narinig ko na maraming imperyo ng Xin at walang talo na mga inapo ang tinalikuran din. Nagsaad din ang ating bida. Sigurado ba daw sila na napakahirap ba na maging disipulo niya? Sumagot naman si Mu Hangqiu si Master ay nagbibiro, sa pagkakaalam ko, sina Jiang Wushuang at Bai Feng ay parehong tinanggihan ng Senior Blade God noon. Nakita mo na si Jiang Wushuang at ang iba pa nilang kakayahan, hindi maisip kung gaano kahirap maging disipulo niya, subalit na dismaya naman at nahiya ang ating bida, matapos nitong maalala nung tinulungan niya ang matanda sa itaas ng puno, at higit pa dyan naalala rin nito ang kanyang sinabi, at inalok siya ng matanda bilang kanyang disipulo, at tuturuan daw siya ng kanyang mga nalalaman sa paggamit ng espada at teknik. Subalit dagdag pa nito, ay ang Heavenly Blade King, na kanilang pinag-uusapan ng lahat, ang weirdong matandang yun na umakyat sa mga puno para guluhin ang mga ibon, at yun lang daw ang kanyang pagkakilala sa kanya.
Abangan sa susunod nating video kung ano ang magiging kaganapan sa loob ng Chanzhou Camp, at higit pa dyan makikita ulit natin na makikipaglaban ang ating bida sa mga hangal. Nag-umpisa nang ang magsalita ang nag-iisang Heavenly Blade King, nagpakilala ito sa lahat ng taong nandon, siya daw ang punong instruktor ng kampo ng Chanzhou Camp na ito, ang pangalan nito ay si Gu Kaitan. Gaya ng alam ng lahat na ang kanilang Jiangnan Zone's Chanzhou Camp, ay hindi maganda ang performance nitong mga nakaraang taon dahil ang pakikipaglaban dito ay pawang palabas, kung hindi ka manggahas na ibigay ang lahat dito, sa isang tunay na larangan ng digmaan na may tunay na panganib ay nauwi sa patay na walang libing. Parami ng parami ang halimaw sa mundo. Kailangan natin ng mas may kakayahan na mga henyo. Sa makatuwid upang mas maipakita at maipamalas ang mga kakayahan para sa ating mga henyo at upang makagawa ng mas mahusay na pagpili. Sa taong ito, may itinakda daw itong bagong panuntunan para sa kota ng kamatayan sa kampo ng mga Jiangnan ng Chanzhou, ngunit sa kanyang pahayag ay nabigla naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang. At napasabi na lang ito sa pangalan ng Heavenly Blade King. Bilang karagdagan pa nito, kung anuman ang mangyari ay sasagutin daw nito ang responsibilidad. Ngunit lalo pang nabigla at pinagpawisan ang Vice Commander na si Yang Guang, at nasabi nito sa kanyang kaisipan ng Death Index. Hindi daw ito binanggit noon ng mga nakatataas, wala pang nangyari sa kasaysayan ng kampo ng Chanzhou. Maraming makapangyarihang henyo dito, hindi balilikha ito ng maraming kaguluhan. At sarkastiko pang sinabi ng Heavenly Blade King na 10 sa kanila ang mamamatay para sa kanya. Sa bawat pag-ikot ng pagsubok, kung gusto daw nilang mag-withdraw, pwede na daw silang umalis. Nagulantang naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang, nanlaki ang mga mata nito at lalo pang pinagpawisan matapos marinig nito ang kanyang pahayag, nagsaad naman ang mga ibang kalahok. Bagamat nakakatakot daw, hindi daw sila maaaring umatras, kung hindi, ay ang kanilang buong pamilya ay mapapahiya. Ngunit saad naman ng isang lalaki na hindi daw niya gustong mamatay, saad naman ni Jiang Wushuang, inaasahan ng Senior Heavenly Blade King, Jiangnan Zone's Chanzhou Camp dapat daw ay ginawa ito noong nakaraan. Ngunit napatingin naman ang hangal sa ating bida at makikita natin na may masamang binabalak ito. Saad nito, ang panuntunan na ito ay espesyal na ginawa para daw sa kanya, kapag nagsimula daw ang kampo mamaya, hindi daw nito matugunan ang dalawa ng Old Master's Kota. Napatingin naman ang ating bida sa hangal batid nito na may gagawin itong hindi maganda. Sinabi nito sa kanyang isip, sa kota daw na ito, kahit na lumaki ang hidwaan nila mamaya at papatayin daw niya si Xiao Bihan, para hindi na daw pa kailangang mag-alala ng masyado si Tito G at ang iba pa. Muling nagsalita ang Heavenly Blade King, saad nito, walang nag-withdraw mabuti, napakahusay, mukhang may mataas daw na pride pa ang lahat sa kanila. Nag-announce na nga ang Heavenly Blade King, na ang pagtatasa sa pagpasok sa kampo ay opisyal na nagsisimula. Itong 300 tao sa unang round ang kalahati daw ay lahat sila ay matatanggal. Sa loob ng kampo, 150 na mga flag ng pagsulong ay random na nakatago. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang iyong ginagamit, ang pag-ikot ay magtatapos sa 6 AM sa pangalawang araw, ang mga may mga flag maliit na advance. At hinawakan nito ang kanyang espada at itinutok nito sa kanilang lahat na sarkastiko nitong sinabi na, lumaban ng may kumpiyansa, pumatay ng may kumpiyansa. Lumaban ng mag-isa o bumuo ng mga alyansa, maaari mo pang gibain ang buong kampo kung gusto mo. Bilang karagdagan pa ng Heavenly Blade King. In short, hayaan nyo akong makita ang mga bloodlust nyo, at sumigaw ito ng napakalakas, nagbigay ng hudyat na ang disperse ang pagsubok ay nagsimula na, tumakbo gamit ang inyong mga kakayahan. Ang pinakamahusay na paraan ay upang mahanap ang mga flag at itago at iwasan ang mga walang awa na tao. Tama, ito ang pinakaligtas na paraan para umasenso. Ngunit pinagpawisan naman kinabahan ng ibang mga kalahok habang sila ay tumatakbo, matapos nilang marinig na pwede nilang gamitin ang kanilang kakayahan. Subalit nalipat tayo ng eksena, napunta naman agad sa kanilang harapan ang hangal na si Xiao Bihan at ito'y napangiti ng nakakaloko. Agad naman itong nagpalabas ng aura at naghahanda na ito sa kanyang pag-atake, ngunit nagsaad naman ang ating bida sa dalawa na, silang dalawa ay maghanap ng mga bandera ng pagsulong sa malapit, at siya na lang daw baalang humarap at kalabanin ang hangal na si Xiao Bihan. Subalit hindi naman pumayag ang dalawa sa nais gustong gawin ng ating bida, ngunit sinabihan na lang nito sa dalawa na ito daw ang kanyang utos.
At wala nang nagawa pa ang dalawa kahit hindi bukal sa kanilang sarili ang utos ni Jiang Chen at sila ay umalis. Tumawa naman ang hangal, sinabihan nito si Jiang Chen, na isang baguhan na tulad daw nito na hindi man lang second transfer na gustong maging bayani, agad naman inilabas ng ating bida at ang kanyang aura at poison mist, at sinabihan nito ang hangal na tumahimik dahil mukha daw itong aso. Sambit pa ni Jiang Chen sa kanyang isipan, tunay na makapangyarihan daw ang sword energy ng hangal, ngunit mas mababa daw ito kumpara kay Xiao Yuanwu na kanyang pinaslang, kahit na mas malakas na daw si Jiang Chen ngayon kaysa dati, hindi daw niya alam kung posible bang kayang harapin siya gamit lamang ang pagkalason sa pagkakaroon ng larvae ng insekto. Pinakawala na nga ang hinandang pag-atake ng hangal, at iwinasiwas nito ang kanyang espada patungo sa ating bida, at nang malapit na itong tumama. Ngunit hindi nila inaasahan na may sumigaw at tinawag nito ang hangal na si Xiao Bihan, at agad itong inatake ang pinakawala na atake ng hangal, at agad naman itong naglaho matapos tamaan. Ang may kagawan nito ay isang babae na assassin na si Tang Ying. Napatigil naman ang dalawa at napatingin sila rito, subalit nagtataka at hindi naman alam ni Jiang Chen kung bakit siya tinulungan nito. Napasigaw na lang ang hangal at sinabihan nito kung bakit niya ginawa yun, at pagkakataon na daw nito na teposan ang ating bida, subalit hindi na ito natuloy dahil sa kanyang pangangialam. Sumagot naman ng pag-alit si Tang Ying, Xiao Bihan, nakalimutan daw nito ang kasunduan nila ni Beifeng, pumayag daw silang patayin si Jiang Wushuang kapag nagsimula na ang kampo, pero bakit daw ito patuloy na umaalis para harapin ang mga hindi gaanong importanteng bagay, sinasadya lang daw nito para gamitin ang mga dahilan na ito dahil talagang natatakot lang daw siya kay Jiang Wushuang. Ngunit pag-alit naman na sumagot ang hangal, agad naman itong sinabi kung sino daw nagsabi na natatakot daw ito kay Jiang Wushuang. Agad naman silang umalis, subalit naiinis naman ang hangal sa ating bida, at sinabi na lang nito kung nasaan na daw si Jiang Wushuang ngayon, at haharapin daw niya muna ito at hindi pa daw huli ang lahat para sa basura daw na ating bida. Sumagot naman si Tang Ying na tumungo daw siya sa gubat na iyon, at hinahabol siya ngayon ni Beifeng. Subalit wala naman nagawa pa si Jiang Chen kundi tignan na lang ang dalawa na umalis habang naguguluhan kung ano ba ang nangyayari. Nagbago na talaga ang mga bagay-bagay kung pag-usapan ang tungkol kay Tang Ying daw na iyon. Hindi niya alam kung totoo ba ito, na sinadya niya daw siyang tinutulungan nito. Napalingon naman si Tang Ying sa ating bida at nagbigay ito ng isang kindat at wag daw itong maingay. Nagsaad ang ating bida na siya talaga, pero bakit, hindi man lang daw sila magkakilala. Ngunit naalala ni Tang Ying ang sinabi ng kanyang auntie bago man magbukas ang Changzhou Camp. Hiniling daw sa kanya ng kanyang auntie na lihim daw nitong protektahan si Jiang Chen sa loob ng Changzhou Camp. Ngunit ang kanyang mga kakayahan daw ay hindi niya kayang makipaglaban kay Xiao Bihan. Maaari lang daw nitong linlangin lamang at hiramin ang pangalan ni Jiang Wushuang upang subukang maantala ang kanyang mga paggalaw. Ngunit sa kanilang paglalakad ay may isang lalaking hamarang at ito'y nakaluhod na may dala itong flag. Ang lalaking ito ay 6th transfer Venerable Descendant Huang Yongchao. Nagsaad naman ito, Young Master, ang tatay daw nito ay nasasakupan ng kanyang lolo. At itong 3 advancement flags ay ang pagpapakita daw nito ng dedikasyon sa kanya. Nagsalita naman ang hangal na si Xiao Bihan, hindi daw nito kailangan ang flag na yun. Kung gusto daw niya talagang ipakita ang kanyang katapatan, tulungan na lang daw nito na gumawa ng isang bagay. Agad naman na sumang-ayon ang hangal, ang kanyang subordinate daw ay maglilingkod sa kanya ng buong katapatan, subalit napamura na lang at pinagpawisan si Tang Ying. Matapos nakipag-operation ang isa pang hangal kay Xiao Bihan, kinabahan din ito kung ano ang mangyayari sa ating bida. Nagsaad na lang ito sa kanyang isipan. Kailangan daw harapin ito ng ating bida sa kanyang sarili. Ngunit umaasa daw siyang maprotektahan siya ni Mo Hangqiu at si Luo San daw sa mga mukhang aso na ito na mga hangal. Nalipat naman tayo ng eksena. Masaya naman si Luo San daw, at sinabihan niya si Jiang Chen na nakahanap ito ng 2 advancement flags. Nagsaad naman ang ating bida. Sinabihan nito ang dalawa na pwede muna silang magpahinga dito pansamantala, at pupunta daw ito sa ibang lugar para tignan ang ibang advancement flags. Nagsaad naman ang dalawa na sumama sila at tutulong na lang daw silang dalawa na maghanap, subalit sa hindi nila inaasahan ay may isang spell na malapit nang tumama sa kanilang kinaroroonan. Agad naman nila itong nakita at hinawakan agad ni Jiang Chen ang lamisa, at bago man tumama ang pag-atake na iyon sa kanila ay hinagis na ni Jiang Chen ang lamisa para harangan ito,
at ilang sandali lamang ay matagumpay naman itong naharangan at sumabog ito matapos tamaan. Napunta naman sa likuran si Luo Sandaw at nasa harapan si Mu Hangqiu at ito'y nakadepensa, subalit galit naman na sumigaw ang ating bida, kung sino itong hangal na manggahas na salakayin sila, nandito ba daw ito para nakawin ang kanilang bandera, ngunit sumagot naman ang hangal, na itinanggi nitong hindi sa bandera ang kanyang pakay kundi ang buhay daw ng ating bida, at ito'y naghanda ulit ng isa pang pag-atake. Subalit nagsaad naman si Mu Hangqiu. Ito daw ay si Huang Yongchao, siya ay may nakatagong propesyon, siya Sung Son's Extreme Flame Archer ng araw, siya ay level 39 at ang kanyang ama ay isang ika-6 na paglipat na kagalang-galang na Zane Empire subordinate ni Xiao. Ngunit nag-alangan naman si Luo Sandaw na hindi niya daw alam kung kaya ba nitong gamitin ang kanyang Eternal Shield, at ilang sandali lang ay binitawan na nga nito ang kanyang hinandang pag-atake. Subalit sinabihan ni Jiang Chen ang dalawa na umalis na silang dalawa at lumayo dahil si Jiang Chen na lang daw ang bahala na harapin ang hangal, agad naman napunta sa harapin ng ating bida at hinanda na nito ang kanyang Poison Mist para sabayan ang pinakawalan na atake ng hangal. Sarkastiko naman na sinabi ni Jiang Chen, kaya daw niyang tiisin ang lahat, ngunit kung gusto daw siyang patayin, huwag nila siyang sisihin sa pagiging walang awa, pagkatapos ng lahat ay makakatagpo ang Old Master's Death Kata. Ilang sandali lamang at matagumpay na nadepensahan ni Jiang Chen ang ataking yun, ngunit ang kanyang counter-attack ay tumagos ito at diretso sa hangal, hindi naman ito akalain na isa palang poison type at creation type ang ating bida, kinabahan naman ang hangal dahil ikakamatay daw nito kapag tamaan siya nito. Sinabihan nito ang kanyang kasamahan na wag na sila magtago at atakihin din nila si Jiang Chen, subalit wala naman ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumabas at umatake. Wala na ngang nagawa pa ang hangal kundi mas alo ang poison mist na pinag-counter-attack ng ating bida, tuluyan na nga nilamon ito ng poison at napasigaw na lang ng napakalakas. Subalit natakot naman ang kanyang kasamahan matapos makita ang nangyari sa kanya, pinagpawisan at kumari pa ng takbo ang dalawa. Nagsaad pa ang isa na ang poison daw ni Jiang Chen ay nakakakilabot. Kung ang isang range type daw na tulad ni Huang Yongchao ay walang magawa sa ating bida, at wala na daw pag-asa pa para sa kanila na may malapit na mga uri ng labanan, mabuti na lang daw at mabilis silang tumakbo, kung hindi, sila daw ay naging kumpay ng kanyan, habang nanunood ang Heavenly Blade King at ang kanyang Vice Commander sa screen, ay pinuri naman nila ang ating bida sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na bihasa daw ito sa ganitong sitwasyon, nagsaad naman ang Vice Commander sinabihan niya ang ating bida na siya daw ay isang Divine Level Creation Type. At saglit lang daw nitong napaslang ang isang second transfer genius sa ganong kabilis. Dagdag pa nito, hindi daw kapanipaniwala si Jiang Chen, kung saan at walang ulat mula sa Night Watch, sa Chujiang City tungkol dito. Subalit nagsaad naman ang Heavenly Blade King at sinabihan nito ang kanyang Vice Commander, na tumawag ng ilan pang Space-type Great Masters sa isang emergency, kailangan daw nilang maging handa na mag-teleport anumang oras. Ito ay upang maiwasan ang mga brats na maging masyadong walang awa sa kanilang pagpatay. Sumagot naman si Vice Yang Guang, "Yes, Chief Instructor, gagawin ko agad ito." Habang ito'y paalis at nasambit na lang nito sa kanyang isipan. Mas mabuti na lang daw siyang umalis ngayon, bago pa magbago ang isip ng matandang master, kung hindi, kung talagang magsisimula ng patayan ang henyo, hindi maiisip ang kahihinatnan, at nang paalis na ito. Subalit, bigla naman siyang napatigil at siya ay tinawag, at sa hindi niya inaasahan. At agad nitong binawi ng Heavenly Blade King ang mga kanyang binitawang salita. At sarkastikong sinabi ng Heavenly Blade King na, maghanda ng 10 ikatlong baitang pick na mabangis na hayop, at i-deploy ang mga ito ng hiwalay, na i-lakip ang mga bandila ng Qingyan ng mga ito. At agad naman na sumang-ayon ang Vice Commander sa kanya. Napahawak naman sa kanyang balbas ang Chief Instructor. Ang galaw daw na ito ay napakatalino. Sa ganitong paraan, lalaban muna ang mga kahangahangang iyon sa mga halimaw na iyon para sa mga bandila ng Qingyan na pumipigil sa kanila sa pananakit ng mga ordinaryong tao. Sa kabilang banda, napapaligiran naman si Jiang Wushuang ng 3 kapareho niyang prodigy. At sinabihan nito ang 3, nasabi na daw niya sa kanila, na kahit daw magsabay-sabay na silang 3 na umatake sa kanya, hindi daw pa rin siya kayang patayin, at pinipilit pa daw nila siyang patayin silang lahat, tsaka kahit manalo daw sila, maluwalhati ba ang kanilang pagkapanalo.
Nagsaad naman ang hangal na si Xiao Bihan, kahit 3 laban sa isa, at ang 3 ay hindi magiging anumang glory in winning, hindi lang ito kawili-wiling pakikipaglaban sa ibang tao. Subalit sa hindi nila inaasahan, biglang nag-notice sa kanila ang tagapag-ulat na, ang number 091, si Huang Yongchao ay namatay na at na-eliminate. Ang naka-eliminator sa kanya ay ang ating bida, at ito daw ay ang unang nakapatay. Nagulantang naman ang 4 na prodigy sa kanilang nalaman. Nagsaad naman ang hangal na si Xiao Bihan habang ito'y pinagpawisan, bagamat ordinaryo ang mga kakayahan ni Huang Yongchao, isa pa rin siyang dissenting second transfer, at hindi bababa sa top 50 sa Changzhou Camp, mas malakas daw ito kaysa kay Xiao Yuanwu, ngunit napatay siya sa napakaikling panahon. Subalit hindi naman makapaniwala si Tang Ying sa nagawa ng ating bida. Nagsaad naman ito daw ay hindi tama, sinabi daw sa kanya ng kanyang tita, na si Jiang Chen daw ay level 26 na uri ng creation type, paano daw niya napatay ang isang level 39 na combat type, nang napakabilis, kahit daw siya ay hindi niya kayang makapatay ng ganoon kabilis. Hindi rin makapaniwala si Bai Feng, at nagsaad din ito, mukhang may nakatago daw na nakayukong tigre dito sa loob ng Changzhou Camp daw na ito. Nagsalita naman si Jiang Wushuang. Mukhang may isa pa daw na eksperto dito, sinabihan nito ang 3 kung gusto ba nilang puntahan ang ating bida. Subalit agad naman nagsalita ang taga-ulat, pahayag, 10 ikatlong rurok na mabangis na hayop ang na-deploy sa iba't ibang lokasyon, lahat sila ay may dalang mga bandila ng Xindian sa kanilang katawan. Ang mga nagtataglay ng bandila ng Xindian ay makakatanggap ng karagdagang timbang sa pagraranggo, ang nangungunang 10 ranggo ay makakatanggap ng mga gantimpala. Kapag ikaw ay first place, 100 milyon bawat kasunod na ranggo ay bababa ng 10 milyon. Nagsalita naman si Jiang Wushuang. Mukha daw binigyan tayo ni Heavenly Blade King ng mga bagong laruan, sige, kung makumplito daw nila at gamitin ang bandila ng Xindian bilang sukatan daw nila. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang ating bida. Kakasimula pa lang daw nila sa camp assessment at ang first place daw ay makakakuha ng 100 milyon. Ang Changzhou Camp na ito ay masyadong mapagbigay, kung makuha daw ng ating bida ang first place sa pagtatasa ng pagpasok sa kampo, bilang karagdagan sa iba pang mga mapagkukunan ay hindi na muling makakapag-reproduce ng napakabilis, subalit sa kanyang pag-iisip biglang may isang anino ng monster na pababa sa itaas, at nang nakalapag na ito ay nagulat naman silang 3 na isang third pick ferocious beast monster ito. Sambit naman ni Mu Hangqiu. Mag-ingat daw ang lahat dahil ang katumbas daw nito ay isang level 80 at level 90 transfer grandmaster. Nagsalita naman si Luo Sandaw at sinabihan niya ang ating bida. Benefactor, mukhang paralisado pa rin daw ang mabangis na hayop na ito. Bakit hindi daw nila samantalahin ang pagkakataong ito? Agad naman umatake si Jiang Chen at hinanda nito ang kanyang poison mist. At nang makalapit na ito, at hindi niya inaasahan na may isang tao ang nagpakawala ng isang atake sa ating bida. Agad naman nitong napatigil matapos makita ang atakeng yun. Nagsaad ang ating bida kung sino ang may gawa nun, agad naman lumabas ang lalaki. Ang lalaking ito ay ang hangal na si Xiao Bihan, sambit nito. Bagay ka talaga Jiang Chen, hindi lang daw nito pinatay si Huang Yongchao, at inagaw din niya ang Xindian flag. Minaliit daw siya noon, mukhang wala na daw choice ang hangal kundi patayin ang ating bida ngayon. Sumagot naman ang ating bida. Sinabi nito sa hangal na si Xiao Bihan kung gusto nitong lumaban, tigilan na daw nito ang pagsasalita ng kalokohan. Daig pa raw nito ang isang aso na tahol ng tahol, agad naman pinakawalan ni Jiang Chen ang kanyang poison sa hangal, ngunit umatake na din si Xiao Bihan at ginamit din nito ang kanyang Heavenly and Earth Wind Dragon Slash. Ilang sandali lamang at nagtama na ang kanilang pinakawalan na atake, at makikita natin na tumama ito sa sahig at sumabog, makikita naman natin na natalo ang ating bida sa salpukan na yun, nagsalita ang hangal, hindi daw nakakagulat. Mayabang daw ang ating bida kasi meron daw itong tinatagong uri ng poison, narinig na daw nito ang mga uri ng lason ay mahirap daw pakitunguhan, ngunit wala daw itong laban sa hangin ng espada niya, ngunit nabahala naman si Mu Hangqiu sa ating bida. Ito ay masama, malakas na hangin ay maaaring kontrahin ang uri ng lason, si Master ay nasa panganib, kailangan natin siyang tulungan. Subalit pinigilan siya ni Luo Sandaw, at sambit pa nito, hindi daw ordinaryong lason ng aking benefactors, kung sasali tayo, magdudulot lang tayo ng gulo sa kanya,
ngunit naging seryoso na din ang ating bida, at inilabas nito ang kanyang Poison Mist Dragon. At isang dragon ang lumabas at patungo na ito sa hangal. Ngunit naghanda naman si Xiao Bihan. At itinaas nito ang kanyang espada, saad pa nito, ang Poison Mist na ito ay maaaring ikalat, tapos palibutan ko. Agad naman nitong ginamit, ang kanyang Forbidden Technique Asher Luto's Sword Immortal, at lumabas ang hugis bulaklak na kulay asul. Makikita natin at unti-unti nitong kinukonsume ng kanyang sword energy ang lahat ng kanyang Poison Mist, ngunit inaasahan na ito ng ating bida at ito'y natuwa pa, nagsaad naman si Jiang Chen. Kailangan daw nitong sabihin gamit ang kanyang sword energy na humaharang sa lahat ng paningin. Ito ay talagang ginagawang mas madali para sa ating bida na lumamon. Makikita naman natin si Xiao Jio na kinakain nito ang sword energy ng hangal, sa bawat pagkonsumo nito ay sunod-sunod na lumalabas ang devouring value na umaabot sa 1,000. Sinabihan ni Jiang Chen si Xiao Jio matapos daw ito mabusog at sirain daw nito ang nakabalot sa hangal na sword energy. Agad naman winasak ni Xiao Jio ito, makikita naman natin ang hangal na si Xiao Bihan at nagtamo ng matinding pinsala. Hindi naman makapaniwala ang hangal kung paano na daw nangyari yun. Ang poison daw ng ating bida ay nakakaiba at ito'y malakas at nasira daw nito ang kanyang sword energy. Umatake na nga ang Poison Mist Dragon ni Jiang Chen, subalit bago man ito tumama, ay gumamit na ito ng Life Jade Protector gaya din kay Xiao Yuanwus na unang nakalaban ng ating bida, hindi naman umipekto ito sa Life Jade Protector ng hangal, agad naman itong tumayo at nagyabang, ang poison daw ng ating bida ay hindi makakapasok sa Life Jade Protector nito. Ngunit nagsaad naman ang ating bida, ang Xiao family, ay talagang mga bastardo at nakakahiya, gumamit sila ng ganitong bagay sa kanilang kahangalan, dagdag pa nito, ang battleground na ito ay binabantayan sa buong mundo. Ang kanyang mga batang insekto daw ay nagpapakita ng kanilang orihinal na anyo, sinabihan nito si Luo San daw, na, gawin nito ulit ang Opaque Earth's Eternal Shield para takpan ang lugar na ito magagawa daw ba nito. Sumagot naman si Luo San daw at susubukan daw niya ito. Agad naman nitong ginawa at isang malaking shield na berde ang bumalot sa kanila. Kinabahan naman ang hangal kung ano daw ang kanilang gagawin, sambit pa ng ating bida. Kung mahuhulaan lang daw nito kung paano daw namatay si Xiao Yuanwu at hindi na daw ito magtataka pa. Pasigaw naman na sinabi ng hangal sa ating bida. Paano daw nito maihahambing ang masamang Life Jade na basura sa kanya, pareho lang daw sila ni Yuanwu na walang kwentang basurang nilalang. Ganito ba daw talaga siya na kawalang muwang? Sumagot naman si Jiang Chen. Paano daw nito na may kukumpara ang nakaraan daw ni Yuanwu dahil wala na ito? Pinalandakan pa ng ating bida na mas malakas pa si Yuanwu kaysa sa kanya, dagdag pa nito. Ikaw ang walang muwang, at isa ka lang na walang kwenta dapat ipinutok na lang daw siya sa kumot ng kanyang ama. Sinabihan ni Jiang Chen si Xiao Jio na basagin daw nito ang Life Jade Protector niya, agad naman sumugod ito at nagpalabas ito ng kanyang aura at naghanda ng isang pag-atake. At nang nakalapit na ito ay pinagsusuntok nito ang Life Jade Protector ng hangal at wala nang nagawa pa si Xiao Bihan kundi dumipensa. Nagsaad naman si Jiang Chen. Ang Sword Energy Protection daw ng hangal na ito ay hindi daw niya inaasahan na magiging ganito ang kakayahan nito. Subalit biglang umatake ang Ferocious Beast at naantala naman si Xiao Jio sa kanyang pag-atake. Ngunit nagsaad ang ating bida, nagising na rin daw ang mabangis na hayop, wala na daw ibang magawa kundi gamitin daw nito ang kanyang buong kapangyarihan, agad naman nito inilabas ang kanyang Poison Mist Dragon, kinaagnasan ang enerhiya ng espada ng hangal na si Xiao Bihan. Ay e-cover daw ni Little Nine ito. Ang kanyang mga batang insekto, narito na daw ang Ferocious Beast unang dumating, unang maglingkod. Agad naman nitong inatake ang Ferocious Beast ng kanyang Poison Mist Dragon. Wala naman magawa ang hangal at napamura na lang ito sa kanyang kalagayan dahil hindi daw ito makarelease ng attack dahil sa kanyang Life Jade Protector, ngunit pinagtawanan naman siya ni Xiao Jio ng nakakaluko. Ilang sandali lamang at makikita natin na tinamaan ang Ferocious Beast at ito'y namatay sa ataking yun. Subalit patuloy naman na inaatake ni Little Nine ang Life Jade Protector ng hangal. Sambit ng ating bida habang ito'y nananyad. Mukhang iba talaga daw ang pakikitungo nitong si Xiao Zhengguo sa kanyang apo. Ang hangal na si Xiao Bihan ng kanyang Life Jade Protector ay talagang mas matibay daw kaysa kay Yuanwu.
Ngunit gaano man daw ito katibay, ilang oras na lang bago daw ito at madudurog na ni Little Nine. Halimbawa kung ito ay tumagal ng 3 segundo sa nakaraan, ito ay aabutin ng hindi hihigit sa 3 minuto ngayon. Sa patuloy na pagsuntok ni Xiao Jiu ay makikita naman natin ang resulta na nagkaroon na ito ng bitik, at kinakabahan naman ang hangal at pinagpapawisan. Ngunit sa kabilang banda, habang nanunood ang Vice Commander na si Yang Guang sa screen, nagsaad naman ito. Masama daw ito, mukha daw dahado ngayon ang hangal na si Xiao Bihan, at hinarang pa daw ni Jiang Chen ang kanilang view, dahil sa ginawa nilang shield, si Xiao Bihan ay nasa panganib. Sinabihan naman nito si Fang Chengyuan na suriin ang kanyang mental na espiritu, kung may mali ay mag-teleport ito sa kanila kaagad. Sumang-ayon naman ito at agad nitong ginawa ang utos ng Vice Commander. Ang lalaking ito ay isang space type. 4th Transfer Grandmasters Fang Chengyuan, nagsaad naman ang Heavenly Blade King. Ano ito? Ang Zhengguo's grandson ay hindi ito pwedeng masugatan at masaktan, o patayin. Subalit sumagot naman ang Vice Commander at sarkastiko nitong sinabi, Senior Gu, paano daw kung nasugatan talaga siya, o namatay talaga siya, handa ka bang makipagdigma kay Xiao Zhengguo? Alam ba nito ng Jiangnan Zone's Commander 1? Subalit hindi naman nakasagot ang Heavenly Blade King sa sinabi ng kanyang Vice Commander. At dagdag pa nito, bagamat nagbigay man daw ito ng utos na ipagbawal ang anumang impormasyon sa loob ng Changzhou Camp na lumabas, kapag natapos na ang kampo, palaging malalaman ito ng buong mundo. Nag-isip naman ang Heavenly Blade King at napahawak ito sa kanyang pisngi, sambit nito. Ang mga kakayahan daw ni Xiao Bihan ay itinuturing na cream of the crop, at malabo daw na mapapatay siya ni Jiang Chen, at kung ano pa daw ang sinusubukang gawin ng ating bida, na hinarangan daw nito ang kanilang pananaw na gamit ang spell na barrier. Sa kabilang banda, makikita natin na pabagsak na ang Ferocious Beast, ang hayop daw na ito ay maaaring malakas, ngunit hindi daw ito match sa kanyang mga insekto, natuwa naman si Xiao Jiu. Dahil umipekto na ang kanyang ginagawang pag-atake. Subalit nakaramdam ng kaba ang hangal, at hindi ito makapaniwala na ang kanyang Life Jade Protector ay unti-unti nang nawawasak. Nagsaad naman ang ating bida, na hindi na daw magtatagal kanyang Life Jade Protector, ilang sandali na lang daw, subalit biglang napatigil ang ating bida, matapos marinig nito ang boses ng isang nilalang na si Fang Chengyuan at sambit pa nito. Bata, huwag daw ito lumampas sa overboard at huwag na daw nito ipilit pa ang kanyang ginagawa at paparating na daw ang katulad niyang Space-type Grandmaster. Agad naman nitong tinawag si Xiao Jiu at pinapatigil nito at umatras. Ngunit nagdalawang isip naman ito, kaya't mas pinili na lang niya na tapusin si Xiao Bihan. Ang Space-type Grandmaster daw ay nagpapadala ng isang mensahe at nagbabala ito gamit ang kanyang mentally transmitted. Kailangan daw tapusin nito ang laban ng mabilis hanggat maaari, at kung hindi daw ay malalantad siya. Sinabihan nito ang kanyang mga insect na isa daw sa kanila ay pasabugan ang kanyang sarili, at ang mga iba daw ay sirain ng Life Jade, at mag-transform ang iba sa poison. Agad naman lumabas ang isang spider at ginamit nito ang self-destruction. At nagdulot ito ng malakas na pagsabog, at nagkalat din ng poison sa labas ng barrier at unti-unti itong nalusak. Subalit nang hihina naman si Luo Sandaw matapos nitong gamitin ang kanyang shield, at agad naman lumapit si Mo Hangqiu para alalayan siya. Ngunit ilang sandali lamang, at tuluyan nang nawala ang makapal na alikabok at makikita natin na wala na ang katawan ng hangal, at tila kamay na lang nito ang natira at pati na rin ang kanyang espada at mga flags matapos ang isang malakas na pagsabog na iyon. Lumapit naman ang ating bida sa hangal at pinulot nito ang espada, at sambit pa nito, isang kamay na lang ang natitira, o nailigtas ba siya ng Space-type Grandmaster? Ang brasong ito ang magsisilbing interes sa ngayon, at babawi na lang daw ito sa principal kapag nagkaroon daw siya ng pagkakataon. Hinagis naman ni Jiang Chen ang espada kay Luo Sandaw. At sabing ito na daw ang kanilang sandata saluhin mo. Agad naman nagpasalamat ito sa ating bida, nagsaad naman si Mo Hangqiu na nakakuha daw sila ng 3 Chindian flags, at umabant na daw siya sa top 10. Nagsaad naman ang ating bida na ang bawat isa sa kanila ay tig-iisa. Subalit tumanggi naman si Sandaw at sapat na daw sa kanya ang nabawi nitong espada. Nagsaad din si Mo Hangqiu at hindi rin daw nito kailangan, at sarkastiko nitong sinabi na, Master, kailangan mo ang lahat ng yan.
at gusto daw nitong makita ang ating bida na, talunin niya si Jiang Wushuang at makuha nito ang unang pwesto. Subalit nalipat tayo ng eksena. Hinampas ni Vice Commander ang kanyang kamay sa lamisa. Galit na sinabi nito kay Fang Chengyuan, ganito ba daw ang ginagawa niya sa trabaho nito? Bakit hindi daw nito ginamit ang kanyang teleport para puntahan sila sa loob ng barrier sa oras na yun? Sumagot naman si Fang Chengyuan, hindi daw nito kinaya. Masyadong mabangis daw ang poison mist ng ating bida. Ipinadala daw nito ang kanyang mental energy ng paulit-ulit. Nakita daw nito ang anumang bagay, at ito daw ay kinakalawang na, pagkatapos ay nakarinig daw ito ng malakas na pagsabog at ginamit daw nito ang kanyang buong lakas, para daw mag-teleport doon pero huli na daw ang lahat. Subalit idinuro nito si Fang Chengyuan at sabing, paano daw ito posible? Paano daw ito posible? At paano daw na poison ang kanyang mental spirit, itigil daw nito ang pagpapaliwanag ng walang kwenta. Subalit sumigaw naman ang Heavenly Blade King at pinapatahimik nito si Yang Guang, agad naman itong tumigil sa kanyang kahangalan at napasabi na lang ito ng Senior Gu, at napatingin silang dalawa sa Heavenly Blade King. Nagsaad naman si Senior Gu at sarkastiko nitong sinabi sa hangal. Na si Yang Guang, alam ba daw nito kung bakit lagi siyang na-stuck sa peak ng 5th transfer? Iyan daw ay dahil nagpapabor ito sa makapangyarihan na hindi nito kayang lampasan ang pagsubok ng kanyang konsensya. Kanina daw, noong binanggit daw nito si Zheng Guo, at ang mga kahihinatnan, hindi daw siya mapakali na tumugon, ngayon, at hayaan daw nitong sabihin ito sa kanya, kung maglakas loob daw gawin ito, at maglakas loob daw ang Heavenly Blade King harapin ang mga kahihinatnan, at nagpalabas ito ng nakakatindig balahibong aura. At seryoso ang Heavenly Blade King sa kanyang sinabi, at dagdag pa nito. Sa larangan ng digmaan, kahit na ang ikasyam na paglipat, kahit si Wudi daw ay maaaring mamatay, ano ang halaga ng hindi gaanong halaga sa hangal na Xiaobihan na ito? Nakaramdam naman ng kaba si Yang Guang at ito'y pinagpawisan matapos maramdaman nito ang bigat ng pressure ng pinakawalan ng aura ng kanyang Senior Gu. Ngunit mariin nitong sinabi sa kanyang senior, na isinantabi daw nito si Zheng Guo, sa tabi ng Commander Duans. Subalit tumalikod na din ito matapos marinig ang hangal sa kanyang pagsalita, subalit bago man ito tuluyan na umalis ang Heavenly Blade King, ngunit bago man ito umalis nag-iwan pa ito ng isang salita, iulat daw muna ito sa loob ng kampo, ngunit panatilihing mahigpit na confidential ang impormasyon sa mga tagalabas, at ang camp entrance test ay magtatapos daw ito bukas ng 6 AM ng umaga, pigilan ang mga natanggal na umalis sa camp kabilang daw si Xiaobihan. At pupunta daw muna ang Heavenly Blade King sa Jiangnan headquarters. At ilang sandali lamang at tuluyan na nga itong umalis, wala naman nasabi ang dalawa kundi tignan na umalis ang kanilang Senior Gu. Nalipat naman tayo ng eksena, narinig naman ng ibang kalahok ang pag-notice ng tagapagsalita. Ang number 003 na si Xiaobihan ay na-eliminated. Eliminator, Jiang Chen. Nagulantang naman ang mga ibang player na laki ang kanilang mata at napanganga na lang sila, matapos marinig na si Xiaobihan na isang sword immortal, ang na-eliminate na ganun lang kadali, at ang nakakagulat daw, siya ay grandson ng isang General Zheng Guo. Nagsaad naman ang isang lalaki na kung hindi ba daw mali, ang kanyang narinig. Sa kabilang banda, natapos din ang dalawang prodigies na mapatay ang isang beast. Subalit nagulantang naman mga ito at hindi sila makapaniwala, matapos marinig na na-eliminate ni Jiang Chen si Xiaobihan, pinagpawisan mga ito dahil nagawa ng ating bida na matalo ang hangal. Nalipat naman tayo ng eksena at kakatapos lang din na mapatay ni Jiang Wushuang ang isang beast, at ganun din ito matapos niyang marinig na na-eliminate si Xiaobihan. Nakangiti naman ito, at wikang talagang nakakawili daw ang ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena, nagsaad naman ang isang lalaki, Old Gu, para sa mabilis daw nitong pagpasok. May natuklasan ba daw ito na magagandang seedlings? Ang lalaking ito ay isang Commander-in-Chief Guan ng Jiangnan Zone. Ngunit, bago man itong sumagot ay ginamit muna nito ang kanyang Forbidden Barrier, at isang pulang barrier ang bomb alot sa buong base. Kaya mag-ingat daw, mukhang hindi daw ito isang ordinaryong seedlings. Nagsalita naman ang Heavenly Blade King, sinabihan nito ang Commander-in-Chief Duan, marunong daw itong tao at magaling din sa theory, at meron daw itong itatanong sa kanya. Saad nito, ang poison ba ay pwede ba daw nito sirain ang mental spirit? Sumagot naman si Commander-Chief Duan, posible daw ito sa teorya,
ngunit ito ay napakahirap paniwalaan. Ngunit ang mental na espiritu ay isang anyo ng enerhiya na binubuo ng diwa ng kaluluwa ng isang tao na sinamahan ng pag-iisip. Para masira ito, dapat na masusukat ang intensity ng lason. Sumagot naman ang Heavenly Blade King at sinabihan nito si Commander Chief Duan, kung narinig na ba daw nito ang nangyari dati. Agad naman sumagot ito at napahawak sa kanyang mukha, ika nito, na hindi pa daw, ngunit pero may kilala daw itong isang Poison King na nasa ika-4 na transfer pick, at hindi niya magawa. Huwag mong sabihin sa akin na ang isang lubhang nakakatakot na uri ng lason na henyo ay lumitaw sa kampo ng Chanzhou, kung talagang nasisira daw nito ang mental na espiritu, iyon ay isang napakalaking sandata. Nagsaad naman si Senior Gu, hindi daw posible na gumawa ng conclusion sa ngayon. Dagdag pa ni Commander Chief Duan. Senior Gu, mula daw sa sandaling nagkampo siya hanggang sa kampo ng Chanzhou, hindi daw ito nagsalita tungkol dito bilang paggalang. Hindi ba daw niya sasabihin sa kanya ang totoo ngayon? Sumagot naman si Senior Gu. Old Duan, sa tingin ba daw nito ay may posibilidad para magkaroon daw ng sariling kamalayan ng lason? Subalit natawa naman si Commander Chief Duan, sinabihan nito ang Heavenly Blade King, nagpapatawa daw ba siya, paano daw madama ang lason? Maliban kung iyon ay hindi lason. At nagkukunwari lang. Nagulat naman si Senior Gu matapos nito marinig. Dagdag pa ni Commander Chief Duan. May naisip daw siya, parang naalala daw nito ang mga napanood nito at balibalita daw, na isang uri daw ng sakuna na insekto na tinatawag na Nine Miasma Wings, na maaari daw itong maging poison mist. Ang Nine Miasma Wings daw ay ipinanganak mula sa abyss. Sa isang tiyak na kapanahunan, minsan itong naging sanhi ng apocalypse na sumira daw sa buong mundo. Naging seryoso naman ang mukha ng Heavenly Blade King at sambit pa nito. Ang Nine Miasma Wings ay ang sinaunang kalamidad, subalit napatawa naman ng malakas ang Commander Chief Duan sa naging reaksyon ni Senior Gu, at dagdag pa nito, ang ganitong uri ng sakuna daw na insekto ay maaaring nawala na, at imposibleng umiral pa daw ito ngayon. At tila napahiya naman si Senior Gu. Dahil pinagtawanan lamang siya nito. Agad naman itong tumalikod, at sambit pa nito. Gaya daw ng inaasahan ng Commander-in-Chief na si Duan, maaari daw nitong ipaliwanag ang lahat ng natural. Naliwanagan daw ito ngayon, at aalis na daw siya at maraming trabaho pa daw ang kanyang gagawin, kaya nagpaalam nang umalis ang Heavenly Blade King. Subalit pinapatigil naman ito ng Commander-in-Chief na si Duan. Saad nito? Hindi sinabi sa akin ang tungkol sa mga seedlings na may potensyal. Ano ba, itong matandang ito, ang tanga niya talaga, subalit napunta naman si Old Gu, sa kanyang Sea of Consciousness, at hindi pa rin ito maalis sa kanyang isipan ang mga kanyang narinig. Napasabi na lang ito sa pangalan ng ating bida, isang divine rank growth lang sa lahat ng bagay ay sapat na para mapangunahan daw ito sa hunting list. At gayon paman, nagtataglay pa daw rin ng ipinagbabawal na kapangyarihan na ito ay magpapapugot sa kanyang ulo sa Daxia, at dagdag pa nito, Jigang, ang alagad daw nitong aso na laging nagdudulot daw ng problema sa kanyang master at binibigyan daw nito o ng malaking problema at sakit ng ulo. At naalala nito ang mga sinabi sa kanya ni Commander Jigang. Master, meron daw itong walang kapantay na panla, hindi pa daw siya matured, tsaka, na-offend niya dati ang Xiao family. Sana maaligan daw siya ni Master Gu sa loob ng Chanzhou Camp. Siyempre kung tatanggapin siya ni Master bilang kanyang disciple mas mabuti pa daw yun. Ang bastardong daw yun, hiniling pa daw sa kanya na bantayan nito ang ating bida, pero sa totoo lang daw ay gusto lang natakpan siya, kalimutan na lang daw nito, ngunit napaisip naman si Senior Gu. Paano daw kung forbidden power ito? Ang isang talam ay maaaring magkatay at magprotekta, ang mabuti at masama ay naninirahan sa iisang puso. Bumalik na nga si Commander-in-Chief Duan sa kanyang kamalayan. Sambit pa nito, katulad daw ng sinabi nito na tatanggap siya ng isang disipulo, ay paprotektahan na lang daw nito ang ating bida. Ang isang kalamidad ay hindi dapat maliitin, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan hahayaan daw munang kumpirmahin ito ni Hong Yao, para mas ligtas daw ito, at nagpadala ito ng mensahe kay Hong Yao. Kailangan daw nitong pumunta sa mga ruins, at imbestigahan ang Nine Miasma Wings, ito ay may kinalaman daw sa kanyang junior, kaya maging maingat daw ito. Agad naman nakabalik ang Heavenly Blade King sa Chanzhou Camp.
Sinabihan nito si Yang Guang, kumusta daw ang pagsubok sa pagpasok sa kampo, agad naman itong sumagot si Yang Guang at malapit na daw ang pagtatapos nito. Ang mga ordinaryong henyo ay lahat ay nakikipaglaban upang makuha ang mga bandila ng pagsulong, habang ang nangungunang mga henyo, siyam na mabangis na hayop ang pinakawalan at isa na lang daw ang natitira. Nalipat naman tayo ng eksena. Makikita naman natin na kakatapos lang nilang patayin ang ferocious beast sila Wanyao City, Lei Zi, Wudang Liujiz. Sa kabilang banda, sila Tang Ying naman at si Bai Feng, magkasama din nilang pinatay ang isang pangalawang ferocious beast. Nalipat din tayo kay Jiang Wushuang na pinatay lang nito ang tatlong ferocious beast na siya lang mag-isa, at ito ay paalis na at patungo na ito sa kinaroroonan nila Jiang Chen. Subalit nagtanong naman ang Heavenly Blade King, kung ilan na daw ang napatay ni Jiang Chen na ferocious beast. Sumagot naman si Vice Commander Yang Guang na may dalawa na daw itong napatay. At dagdag pa nito, kakalabas pa lang daw nila ang 9th beast sa kanilang kinakatayuan, nagpakita na nga ito sa kanila Jiang Chen, at ito'y isang malaking spider. Natuwa naman ang ating bida ang paglabas ng ganitong 9th beast, agad naman itong nilabas ang kanyang poison mist at sabay sabing oras na daw para sila ay kumain. Nag-release ng napakaraming poison mist ang ating bida na punang atake nito sa 9th beast, kasama din si Xiao Jio na umatake at nilalamon nito ang lahat ng kanyang madaan na parte ng spider, lumabas ng ilang ulit ang devour value at nakakonsume ito ng sunod-sunod na tig 1,000. Ilang sandali lamang at napatay na ang spider at unti-unti na itong nauubos dahil sa patuloy na nilalamon ng kanyang poison mist. Nag-level up naman si Xiao Jio matapos nitong kumain, dahil sa mga natanggap nitong devour value. Natuwa naman ang ating bida dahil nakita nito na nag-level up na si Little Nine, subalit sa hindi nila inaasahan biglang lumiwanag ang kanilang harapan na tila may paparating na isang malakas na atake, ilang saglit lang ay lumitaw na nga ang isang malaking kamao na papunta sa kanila. At nang malapit na itong tumama, ay agad naman pumunta ang dalawa sa harapan ng ating bida, agad naman na ginamit ni Luo San daw ang kanyang Earth Internal Shield. Subalit nagsaad si Jiang Chen na pinapaalis nito ang dalawa sa kanyang harapan, subalit mas pinili nilang harapin ang atakeng yon. Nagsaad naman si Mo Hangqiu, Master, may isang nilalang ang gusto kang patayin, ang atake daw na ito ay galing kay Jiang Wushuang. Ilang sandali lamang at tumama na nga ang atake ng hangal, sa lakas ng impact nito, ay unti-unting nag-crack ang shield ni Luo San daw. Hindi na nga kinaya pa ng shield nito at silang dalawa ni Mo Hangqiu ay tumilapon sa likod, at nagtamo sila ng mga pinsala. At ang ating bida naman ay nakahanda na rin ito para sabayan ang atake ng hangal na si Jiang Wushuang. Pinakawalan na nga ni Jiang Chen ang kanyang poison mist at nagkasalubong na nga ang kanilang atake, at makikita naman natin na nilamon ng poison mist ang binitawang atake ng hangal, ilang sandali lamang ay makikita natin ang resulta na, nanalo ang ating bida sa kanilang salpukan. Sa makapal na alikabok ay lumabas na nga ang hangal at papalapit ito sa ating bida. Sambit pa nito, hindi daw nakakagulat na tawagin ang ating bida ng henyo na poison na demonyo. Sumagot naman si Jiang Chen. Gaya ng inaasahan daw nito ang isang henyo sa ikatlong ranggo sa Dazia, medyo malakas daw ang suntok na yon. Sinabihan nito ang hangal, nandito ba daw para agawin sa kanya ang ferocious beast? Sumagot naman si Jiang Wushuang at ito'y natawa. Ang halimaw na ito ay nilaso na daw niya hanggang sa shell na lang ang natitira, ano pa ba daw ang kanyang nanakawin? Naging seryoso naman ang ating bida, at sinabihan nito ang hangal. Pagkatapos kung ano ang sinusubukan daw nitong gawin. Nagsaad naman si Jiang Wushuang at ito'y nakangiti. Huwag daw mag-isip ng mali ang ating bida, ang ideya daw nito ay simple. Curious lang daw ito tungkol sa kanya at gusto daw nitong makita at makilala ang ating bida. Nagsaad naman si Jiang Chen, at sarkastiko nitong sinabihan ng hangal na haharapin daw siya nito, pero handa ba daw niyang itaya ang kanyang buhay sa kanilang duelo. Tuwang-tuwa naman ang hangal na si Jiang Wushuang, pumayag naman ito sa nais ng ating bida, at sinabihan nito si Jiang Chen na itataya din daw nito ang kanyang buhay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa at agad nang umatake ang ating bida at ginamit nito ang kanyang poison mist. Ngunit naghanda naman ang hangal, at sinabayan nito ang atake ni Jiang Chen, gamit ang kamao nito, at ginamit niya ang kanyang Athusan Foot Cleave. Nagsalpukan naman ang kanilang mga atake at isang malakas na shockwave ang nabuo sa kanilang paligid.
Subalit sa hindi inaasahan ay tumagos ang atake ng hangal. Kinabahan naman ang ating bida dahil natalo ito sa kanilang binitawang mga atake, at higit pa dyan patama na ito sa kanya. Nadepensahan naman ito ni Jiang Chen, subalit makikita natin na kahit nasalag nito ay nagtamo pa rin siya ng pinsala at tumilapon ito sa lakas ng impact. Nagsaad naman ang ating bida, ang suntok daw ng hangal ay mabangis at mabilis, at mabagal daw na kumakalat ang poison nito. Napunta naman ang ating bida sa kanyang Sea of Confuseness. Nag-aalala naman si Xiao Jiu sa kanyang master, baka daw kung ano mangyari sa kanya. Dahil ang hangal na yun, ay, hindi daw matatalo ni Little Nine. Ngunit si Xiao Jiu ay handa daw itong mamatay para sa kanyang master. Sambit naman ni Jiang Chen. Ito daw ang unang pagkakataon na nakita nito si Xiao Jiu na natakot. Kung maaari pa daw na manalo, siya ay magtago gamit ang kanyang Divine Raid, dahil mayroon daw naisip na iba pang mga paraan ng ating bida. At sinabihan nito si Little Nine, at makinig daw ito sa kanyang master, kahit anong mangyari, hindi daw niya hahayaang mamatay si Little Nine, kung hindi, tapos na ang lahat. Nagsaad naman ang hangal na si Jiang Wushuang, sinabihan nito si Jiang Chen kung naubusan na daw ito ng lakas, at hindi daw ganito ang uri ng taong nakatalo kay Xiao Bihan. Napaupo naman ang ating bida at hinawakan nito ang lupa, at ilang sandali lamang lumabas ang ugat sa lupa at nag-umpisang bumitak ito at isang malaking ugat na bumalot kay Jiang Wushuang. Natuwa naman ang hangal at sambit pa nito, ito daw ba ang kanyang divine talent? Ito daw ay kawili-wili, naglalagay ng shield, sinusubukang lokohin ang mga tao, hindi ba't si Xiao Bihan rin daw ay natalo din sa loob ng isang shield, sa kabilang banda. Habang nanunood ang mga commander sa screen, at nagsaad naman si Yang Guang, sinabihan nito ang kanyang senior na si Gu Kaitan. Na hinaharangan na naman daw ni Jiang Chen ang surveillance. Subalit wala naman tugon ang Heavenly Blade King, bagkus nababahala pa ito sa ating bida kung ano ang kahihinatnan nito sa pagkatapos ang nagaganap na labanan ng dalawa. Dagdag pa ng Vice Commander, kung pwede daw ay patigilan na nito ang nagaganap na labanan sa ngayon, si Jiang Wushuang ay dapat na maayos na hindi na kailangang makialam, subalit sumagot naman si Gu Kaitan, na nagsaad ito tungkol sa pagliligtas sa ating bida. Sumagot naman si Yang Guang. Hindi ba daw naisip ni Senior Gu, na medyo bias siya? Sambit naman ni Senior Gu Kaitan. Isa daw kalokohan. Si Jiang Wushuang daw ay level 46. Samantalang si Jiang Chen daw ay nasa level 26 lamang, at walang paghahambing sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Gu Kaitan. Si Jiang Chen daw ay ang kanyang disciple at gusto lang daw siyang protektahan ng kaunti. Ano daw ang masama doon? Bumalik tayo sa eksena sa labanan ng dalawa, agad naman inilabas ng ating bida ang kanyang spider, at pasugod na ito sa hangal. Nabigla naman ang hangal na si Jiang Wushuang, at sinabihan niya si Jiang Chen na ito daw ba ang totoo nitong kapangyarihan. Naghanda na rin ito para sabayan ang atake ng ating bida. Ginamit nito ang kanyang Move Mountain and Overturn Seas. Subalit patuloy naman sa pag-control si Jiang Chen sa kanyang spider. At nang malapit ng tumama mga ito, ay natapos na din ang hangal sa kanyang ginagawang paghahandang pag-atake. At ginamit na nito ang kanyang Mountain Kicks upon Mountain Kicks. Sabay suntok nito sa lupa. Agad naman bumitak ang lupa at ilang mga kamao ang lumabas at tinamaan ang mga spider at agad itong nabura. At hindi naman nabahala ang ating bida sa atake ng hangal, at patuloy pa ito sa pag-control ng kanyang mga spider. Nagulat naman ang hangal dahil sa hindi niya inaasahan na nakalapit na sa kanya ang mga spider. At nang nakita ng ating bida na nakalapit na ito, ay agad niyang sinarado ang kanyang kamao. At sa isang iglap lang ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa kinakatayuan ni Jiang Wushuang, subalit sa makapal na usok na iyon ay tumalon ang hangal. Nabigla naman ang ating bida sa nangyari na parang walang epekto ang ginawa nitong pag-atake, nagsaad naman si Jiang Wushuang. Sa wakas ay naiintindihan na daw nito kung paano daw natalo si Xiao Bihan. Agad naman itong naghanda ng counter-attack at sunod-sunod itong nagpakawala ng suntok, at wala namang nagawa pa si Jiang Chen at nasalo nito ang mga atake ng hangal. Sa lakas nito ay nawawasak ang lupa sa bawat pagtama nito, at hindi na kinakaya pa ng ating bida at ito'y napaluhod na lang, nagsaad naman ito. Ang suntok daw ng hangal ay ilang beses na mas malakas daw ito kaysa sa huli, ito ba ang kapangyarihan ng mga inapo ng Wudes?
Dalawang self-destructs lang ang nakakapagpabuga ng lakas ng mga suntok daw nito, hindi naman daw siya nasasaktan sa bawat atake nito. Kailangan ba daw bang ay self-destruct ng ating bida ang 12-dosenang spider, o kahit daan-daan ang insect na ito, para daw magkaroon ng pagbabago, ang kanyang maliliit na bug na ito, at kahit pinaghirapan daw nito na magpalahi. Wala na daw pa ibang pagpipilian ang ating bida, at isang malakas na pagsabog ang naganap, bigla naman napa-atres ang hangal, at hindi nito inaasahan na gagawin ni Jiang Chen ang self-destruction. Subalit patuloy pa rin sa pag-atake ang ating bida, at ginamit nito ang kanyang Divine Grade. Ngunit bago man ito tumama kay Jiang Wushuang, wika nito hindi na daw kailangan pang ipagpatuloy ang kanilang labanan, at sabay hawi lang nito sa mga ugat na pinakawalan na atake ni Jiang Chen. Nabigla naman ang ating bida. Sa biglaang desisyon nito, at wika pa nito, bakit daw nito pinahinto ang kanilang labanan, dagdag pa ni Jiang Wushuang, kinikilala na daw nito si Jiang Chen na bilang isang karapat-dapat niyang kalaban, ito daw ay nasa unang awikining pa lamang at pinilit pa nito ang hangal para gamitin pa nito ang 80% ng kanyang kapangyarihan, inaasahan pa nito na muli silang dalawang maglaban pagkatapos nitong lumakas. Sambit naman ni Jiang Chen, kung sakali man silang dalawa maglaban ulit, dapat daw ay itataya daw nito ang kanyang buhay, para daw may ilabas nito ang kanyang buong lakas at potential sa kanilang magaganap na labanan, at para daw mahanap nito ang matagal niyang inaasam na laban. Subalit inaantok naman ang hangal, at sinabihan niya si Jiang Chen, na inaantok daw ito, at maghahanap lang daw siya ng matutulugan na lugar. At pinabaubaya naman ito ang huling beast at kakayanin na daw nito ni Jiang Chen na mag-isa, nagwika naman ito, at ibinigay daw ba nito ni Jiang Wushuang ang first place sa ating bida. Sumagot naman ito habang nakahawak ang kamay nito sa kanyang batok. Hindi naman daw yun ang kanyang intensyon, at napagod din talaga siya, dahil kanina parent daw itong nakikipaglaban sa mga halimaw, at lalo pang napagod ito dahil din sa naganap ng kanilang sagupaan, at hahanap lang daw muna ito ng kanyang matutulugan pansamantala. Subalit sa mga pinagsasabi naman ng hangal, ay nanggagalaiti naman ang ating bida at lumabas ang ugat nito sa kanyang mukha, dahil hindi nito masikmura ang pag-uugali nito, para pagtripan si Jiang Chen. Wika pa ng ating bida, pasigaw naman nitong sinabihan ng hangal. Itigil daw nito ang kanyang pagpapanggap, sinabi naman nito sa kanya, hindi daw siya yung taong mataas ang kanyang pride. Kung may mga benefits daw na makukuha, hindi daw siya magdalawang isip na kunin ang lahat ng ito, subalit napangiti naman ito at sabay bulong sa kanyang kaisipan. Alam daw nitong hindi siya nagkamali. At kawili-wiling kalaban daw ang ating bida, subalit nalipat tayo ng eksena, kung saan makikita natin na nakatingin ang Heavenly Blade King sa screen, at nakita nito ang labanan ng dalawa. Wika pa nito, hindi gumagamit ng lakas para e-bully ang mahihina, iyon ang ibig sabihin daw ng pagiging Wuda's descendant. Talagang hinangaan daw ni Jiang Wushuang ang Heavenly Blade King. Subalit nahimite naman si Cheng Yuan at bumula ang bibig nito, at patuloy naman itong ginigising ng Vice Commander na si Yang Guang. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, at inilapag na nga nila ang isang pang-10 beast para kay Jiang Chen. Agad naman naghanda ito, para daw makuha nito ang first place. Ngunit sa kabilang banda, sa lugar na nakakakilabot at madilim na ruin, at may isang babaeng nagmamasid, napawika na lang ito. Ang lugar daw na ito ay tunay na isang nightmare, tiyak daw nitong walang sinuman sa ibaba ng 6th transfer ay hindi maaaring pumasok dito. Ang babaeng ito ay ang unang disipulo ng Heavenly Blade King, ang nakatatandang kapatid na babae ni Jigang na si Nayan Hongyao, na isang 7th transfer sealed king. At para daw sa kapakanan ng kanyang kapatid, ay titisin daw nito. At agad itong tumalon sa mga halimaw. At nang makalapit na ito ay ilang was-iwas lang ng kanyang sandata ay agad niyang napatay ang mga halimaw. Napatigil naman ito matapos maramdaman ng napakalakas na enerhiya ang lumalabas sa stone plate. Wika naman nito, ang nagbabantang batong tableta na yun ay nakakakilabot. Anong klaseng pag-iral ito, nag-iiwan ng napakalakas na aura, ganoon pa rin kalakas pagkatapos ng daan-daang taon, subalit hindi naman ito nabahala at nilapitan pa nito ng husto, nasabi na lang ito kung ano ang nakasulat dito. Wala na nga itong magagawa pa kundi sirain ang database ng impormasyon. At agad nitong ginamit ang Activate Divine Sense, at sa kanyang ginawa ay nag-umpisa ng lumiwanag sa kulay lila ang stone plate na ito,
biglang lumabas ang maraming information sa kanyang paligid at isa-isa nitong inaalisa. Lahat ng impormasyong ito tungkol sa Ancient Rare Insect. Ginamit na nito ang kanyang full Divine Sense Activation Quickscan para agad nitong mahanap, at ilang sandali lamang ay nahanap na nito ang kanyang hinahanap. Nine-winged miasma, isang sinaunang cataclysmic na nilalang na ipinanganak sa extreme lands ng Siyam na Impyerno, minsan itong naging sanhi ng malaking kalamidad noong ika-4 na siglo at ngayon ay wala na. Ang buong katawan nito ay itim na ube na may 9 na pakpak sa likod nito. Ito ay may dalang nakakatakot na lason na may kakayahang mag-transform sa isang purple miasma. Ang lason nito ay maaaring makasira sa lahat ng bagay sa mundo kahit na ang mga espiritu at kalawakan ng isip. Napamura na lang ito dahil sa nakuha niyang information sa ruin na tungkol sa nine-winged miasma. Wika pa nito may dala daw ng forbidden existence ang kanyang junior brother, at kailangan na daw nito sabihin sa kanilang master. Nalipat naman tayo ng eksena, at umanggol ng malakas ang beast. Subalit ilang sandali lang ay agad itong bumagsak sa sahig, matapos lamunin ito ng poison mist ng ating bida. Sambit pa nito, nilalamon nito ang 4 na mabangis na hayop, at nakasama nito si Huang Yunxiao. Medyo tumaas ang devour value na ito, kapag nakuha daw nito ang mga premyo para sa pagiging una sa matinding pagsusuri, dapat daw nitong makumplito ang pangalawang transfer sa lalong madaling panahon. Sinabihan naman nito ang dalawa na sapat na daw ang 10 Qinyan flag para makuha nito ang first place. Itong dalawang dagdag na ito, bawat isa ay kukuha kayo ng isa, at para daw makapasok silang dalawa sa top 10. Natuwa naman ang dalawa at nagbitaw pa sila ng pasasalamat sa ating bida. Nalipat naman tayo sa dalawang prodigies na kakatapos lang din nilang matalo ang beast. Nagsaad naman si Bai Feng, malapit na daw matapos ang entrance exam. Siguradong si Jiang Wushuang daw ang magiging first place. At biglang nag-anunsyo ang tagapagsalita na tapos na daw ang entrance examination. Ang mga may promotion flag ay agad na nagtitipon sa plaza, ang mga tinanggal ay umalis sa Changzhou camp sa loob ng 3 minuto o papatayin. Nabigla naman si Jiang Chen matapos marinig na tapos na daw ang examination. Wika pa nito, kung lahat ay na-promote ibig sabihin daw lahat ng 10 mabangis na hayop ay napatay na. Kahit na ang mga leftovers ay pagkain pa rin, at agad nitong sinabihan ang kanyang mga spider na kumilos ng mabilis maghanap ng natitirang mga hayop, kumain hanggat maaari. Iwasan ang mga tao hanggat maaari. Subalit nalipat tayo ng eksena at makikita naman natin na buhay pa ang hangal matapos ang isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanilang labanan, subalit nang gagalaiti naman ito at sa wakas daw ay makakaalis na siya, at maghintay lamang daw ang ating bida. At sa kanyang pagbalik sa pamilya Xiao, tingnan daw nila kung paano siya haharapin ng lolo niya, ngunit sa kabilang banda. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, ang lahat daw na promote ay sumama daw sa kanya sa Forbidden Zone Trial. Ang Forbidden Zone Trial na hindi nabanggit dati. Ang 8 ipinagbabawal na zone ng Huoxia, bawat isa ay lupain ng mga bihirang kayamanan, ngunit lubhang mapanganib din ang mga ito. At wag daw silang matakot dahil ang Heavenly Blade King ang magdadala sa kanilang lahat sa pagpunta doon at walang dapat ipag-alala. Ngunit narinig daw niya na mahirap daw pumasok sa mga pinagbabawal na lugar, sa dami nila, at kung paano daw sila papasok. At agad nitong inilabas ang kanyang katana, wika pa nito. Ayon sa investigasyon ni Hang Yaos, ang lumalabas ay si Jiang Chen talaga ang nagdadala ng ipinagbabawal na 9 miasma winged miasma. Unleash the Heavenly Blade. Malapit na daw magmadaling araw, dapat dumating na ang mga tao. At nagpapalabas ito ng aura at pinapaikot nito ang kanyang katana, at ilang sandali lamang at hinagis nito sa itaas ang kanyang espada. Subalit nakatingin ang mga tao at hindi naman nila maisip kung ano ang sinasagawa ng Heavenly Blade King. At ilang sandali lamang ay natapos na nga ito, at biglang umangat ang lupa na kinakatayuan nilang lahat. At kailangan daw maghanda ng maaga ang Heavenly Blade King at samantalahin ang oras, at kinontrol nito ang kanyang katana, na inilagay nito sa ilalim ng lupa at kanyang pinalaki, at ito ang magsisilbing makina para sa kanilang paglakbay. Nagbigay naman ng komento ang mga tao sa ginawa ng kanilang Senior Gu, ililipat daw ba nito ang buong kampo ng Changzhou Camp sa Yunming Marsh, at sa mundong ito ang tanging ang Senior Heavenly Blade King lang ang makakagawa nito. Ito ba ang kapangyarihan ng unang hari na tinatakan sa ilalim ng dakilang dinastiyang Xia, at hindi daw ito kapanipaniwala? Subalit nagtanong naman ang ating bida sa dalawa nitong kasama,
kung alam ba nila ang tungkol sa Yunming Marsh Forbidden Zone. Sumagot naman mga ito, na hindi daw nila alam, subalit nagsaad naman si Mo Hangkyo at minsan na daw ito nabanggit ng kanyang ama. Ang antas ng panganib ng Yunming Marsh ay nasa huling ranggo sa 8 ipinagbabawal na zones ng Huoxia. Ngunit ang tunay na nakakatakot ay hindi ang nakatagong panganib, kundi ang pagbaluktot ng oras at espasyo. Sa rehiyong iyon ay mayroong hindi mabilang na dimensional na mga fragment tulad ng mga bula. Magkakaugnay, ang ilan sa mga espasyo sa loob ng mga dimensional na fragment na ito kaysa sa buong mundo, ang mga fragment na ito ay patuloy na gumagalaw na nagkakagulo madali itong mawala. Nagsaad naman si Jiang Chen. At sa madaling salita, ang espasyo sa loob daw ng Yunming Marsh ay magulo. At paano ang oras? Sumagot naman si Mo Hangkyo. Ang oras daw dapat ay naganap na naiiba mula sa labas ng mundo. Isang siglo daw ang nakalipas, isang regular na tao ang dumating sa Yunming Marsh na may determinadong pag-iisip. At siya ay naging isang ikapitong paglipat na selyadong hari. Ayon sa kanya, 200 taon na ang lumipas sa loob, ngunit ilang oras lang sa labas. Minsan din nag-explore doon ang kanyang lolo. 3 araw siyang nawala sa loob pero 3 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Nagsaad naman si Jiang Chen. Kaya random daw ang panganib at pagkakataon sa Yunming Marsh. Sumagot naman si Luo Sandaw, na wag na daw mag-alala pa, kung ang Senior Heavenly Blade King ay maglakas loob na pangunahan ang lahat dahil may nakaplano na siyang ligtas na ruta. At sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi ni Luo Sandaw. Ang Yunming Marsh ay talagang mapanganib na lugar, ngunit isa ring lugar ng magandang pagkakataon. Parang ginagawa ito ng Senior Heavenly Blade King, dahil nakita ni Hong Yao ang Nine-Winged Miasma. Dapat malaman din ni Xiao Zhengguo sa lalong madaling panahon, at kapag nangyari yun, hindi na mailihim ng buong dakilang Xia, sana mabili tayo ni Yunming Marsh ng sapat na oras para maghanap ng kakampi. Nagsaad naman ang mga tao, na talaga bang inilipat ng Heavenly Blade King ang buong kampo ng Changzhou. Ang lugar na iyon ay nagtataglay ng mga highlight o ng ating buong Jiangnan War Zone sa susunod na henerasyon, nagpaplano ba siya ng isang rebelyon? At bakit daw hindi pa dumating si Commander Duan, subalit may isang lalaking tumalon ito ay si Commander Duan at sinabihan nito si Gu Kaitan na matandang tanga, hinihiling daw nito sa kanya na isugol daw niya ang kanyang buhay sa kanya. Gu Kaitan Transmission. 2 minuto ang nakalipas. Commander Duan, ito ay isang urgent, dinadala daw niya ang mga bata sa Forbidden Zone trial. Babalik daw sila sa araw ng pagpili ng ranggo ng Changzhou. Magpatuloy gaya ng dati, at gagawin daw nito ang buong responsibilidad para sa mga kahihinatnan. Nagsaad naman ang mga tao sa itaas. Napapunta na daw si Commander Duan. Nagsaad naman ito na kanyang kaisipan, na walang pakialam na iniwan daw nito sa ganitong kalat para linisin. Commander Duan, na late daw sila at natatakot, at hindi na daw sila nakahabol pa, at andan pa rin ang kanilang mga anak baka raw may mangyari sa kanila. Sumagot naman si Duan, at tumigil na daw sila sa kanilang kahibangan, hindi ba't sinabi na daw ni Gu Kaitan na babalik sila sa araw ng pagpili pagkatapos ng paglilitis, at wala nang dapat pang ikatakot, saad pa nito sa kanyang isip. Old Gu, kahit na para sa hindi magagapi na kababalaghan na iyon, kailangan bang magmadali sa ipinagbabawal na lugar tulad nito? O sinusubukan daw nitong itago o escape ang isang bagay? At bigla naman nitong naalala ang sinabi ni Gu Kaitan noong nag-usap sila ang tungkol sa Nine-Winged Miasma. Nalipat naman tayo sa base ng Night Watch, at isang mensahe ang nagpadala. Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabik na eksena, at matutunghayan natin kung ano gagawin ng ating bida sa huling pagsusulit, at higit pa dyan, makikita din natin kung paano gugulatin ni Jiang Chen ang mga 3 prodigies, at kung bago ka lang sa ating channel ay pakipindot muna ang subscribe button at pakilikes na din po ang ating video dahil malaking tulong na rin po ito sa akin, at shoutout na rin po sa mga solido nating taga-suporta, dahil sa walang sawang pag-support nyo sa akin maraming salamat po.